Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 601. Ito ay isang tawag mula kay Zack. Ginoo Crawford, mayroon kaming ilang mga patungkol sa Jade Pendant. Sabi ni Zack nang sandaling kunin ni Gerald ang telepono. Oh, nasaan ka ngayon? Ganting tanong ni Gerald. Ang dalubhasang tagapagsuri ng kayamanan mula sa Northway ay nagpunta sa pangalang G. Zayden Wayham. Nakilala siya ni Gerald noon sa celebrity party at nag-toast din sila sa araw na iyon. Dahil mayroon siyang ilang mga isyu na haharapin noon, sinabi ni Gerald kay Zack na isama si G6 upang makilala si G. Wayham. Si G6 mismo ang nakakaalam na ang Jade Pendant ay ginawa timog kanluran ng lalawigan ng Salford. Gayunpaman, ang mga detalye tungkol sa mga pinagmulan nito ay naging malabo hanggang sa puntong ito. Ang tawag ni Zack ay isang palatandaan na sa wakas ay nakakita sila ng kung ano. Nasa manor ako ni G. Wayham kasama si G. ngayon. Nais mo bang lumapit ngayon, G. Crawford? Malapit na ako doon. Matapos ang pagbitay, sinabi niya kay Yol at sa iba pa ang tungkol sa kanyang plano bago dumiretso sa manor ni Mr. Wayham. Si G. Wayham at ang kanyang pamilya ay may maraming impluwensya pati na rin ang isang mabuting reputasyon. Habang sila ay kilala sa kanilang negosyo sa North Bay, ang negosyo ni G. Wayham ay talagang nagsimula sa Mayberry. Dahil ang bayan ni G. Wayham ay nasa Mayberry din, naging makatuwiran lamang para sa kanya na bumalik sa kanyang tinubo ang bayan ngayon na mas matanda na siya. Sa panahon ng partido ng tanyag na tao, ang Wayhams ay nakita bilang isang sikat at maimpluwensyang pamilya. Tiyak na pipigilan ni Gerald ang malamig na pagtrato sa ganoong pamilya. Hindi sa anumang oras dumating si Gerald sa manor ni Wayham. Natagpuan niya si G. Wayham na nagkakaroon ng tsaa kasama ang parehong Zack at G6. Ginoo Crawford. Magalang na sinabi ni na Zack at G6 nang tumayo sila. Matapos tumango papunta sa kanila, humarap siya kay G. Wayham bago sabihin, "Maraming salamat sa iyo, G. Wayham. Hindi kailangang maging napakamagiliw, G. Crawford." Mangyaring upuan. Matapos ang isang maikling pagbati, agad na humabol si G. Wayham. Ginoo Crawford, ang pendant na ito ay nagmula sa isang pamilya mula sa Wendell City sa lalawigan ng Salford. Kahit na ang ganitong uri ng jade ay napakabihirang, pinalad ako upang pumunta sa Wendell City kasama ang aking Panginoon mga 50 taon na ang nakalilipas. Bumalik noong una ko itong nakita, isang binata na lokal sa lungsod na iyon ang nakasuot nito. Dapat itong simbolo ng kanilang pamilya. Paliwanag ni G. Wayham. At anong pamilya iyan? Nag-aalalang tanong ni Gerald. Sa buong katapatan, hindi talaga interesado si Gerald na tulungan ang kanyang ama na hanapin ang babaeng Zara na iyon. Gayunpaman si Keita ay halos kapareho ni Zara, ang babaeng hinahanap ng kanyang ama sa lahat ng oras na ito. Ito ang nag-usi sa kay Gerald. Si Keita ba ang aking step-easter na nagbabahagi ng parehong ama sa akin ngunit may ibang ina? Bakit parang napakalapit ko sa Keita tuwing nakakasalubong ko siya? Mayroong tiyak na malansa sa pangyayari. Dahil hindi sasabihin sa kanya ng kanyang ama ang totoo kahit gaano pa siya tinanong ni Gerald, susuriin mismo ni Gerald ang bagay na iyon. Umiling-iling si Wayham nang sinabi niya, "Pinag-uusapan ko lang ito kapwa sina G6 at G-Lyle kanina. Medyo bata pa ako noon at nasulyapan ko lang ang binata na nagsusuot ng pendant na iyon minsan. Huwag kang magkamali, malinaw kong natatandaan na nakikita ang pendant na iyon noon, ngunit hindi ko talaga alam kung aling pamilya siya kabilang sa Wendell City. Nakatingin pa ako sa ilang malalaking pamilya sa Wendell City kasama si G-Lyle ngayon lang, ngunit wala sa mga malalaking pamilya ang may ganitong uri ng tradisyon." Sabi ni G. Wayham. "Nakikita ko. Kaya, dahil alam namin na nagmula ito sa Wendell City, sigurado akong hindi ito magiging mahirap na mag-imbestiga dito." Sagot ni Gerald habang ngumiti ng mahina. Habang nagsisimula silang magsalita tungkol sa iba pang mga bagay, biglang tumayo si G. at lumakad papunta sa isang relong pandulo. Nagtataka sa pagtitig nito, tinanong niya, "Kung hindi ako nagkakamali, ang pendulum relo na ito ay mula pa noong dekada 1900. Tama ba ako, G. Wayham?" Tumango si G. Wayham bago sumagot, "Sa katunayan, ito nga. Ginawa ito sa bansa at noon, inilagay pa ito sa tanggapan ng Pangulo. Paano mo nagawa na makuha ang iyong mga kamay sa isang bagay?" Nagtanong kay G6 na mangha. "Ito ay regalo sa kaarawan mula sa Lungs of Yanken." Sagot ni G. Wayham na may chuckle. Dahil casual na binanggit ni G. Wayham ang Long pamilya, malinaw na hindi alam ni G. Wayham ang hidwaan sa pagitan ni Gerald at ng mga Long. Kabanata 602. Ngumiti lamang ng mahina si Gerald habang humihigop ng tsaa. "Huli na ngayon, Lolo.
Maraming mga bisita ngayon. Sa sandaling iyon, isang batang babae na nakasuot ng pijama ang dahan-daang bumaba ng hagdan habang nakatitig kay Gerald at sa iba pa na nagtataka. Ah, Lisa, halika dito at batiin mo si G. Crawford. Hindi ka ba masyadong mausisa tungkol sa kanya bago ito? Sabi ni G. Wayham habang nakangiti. Siya si G. Gerald Crawford. Tanong ni Lisa nang makarating sa huling hakbang. Nang makarating siya sa kanya, iniskan siya mula ulo hanggang paa bago sumimangot ng bahagya. Kagad pagkatapos, chuckled siya bago sinabi, masarap makipagkita sa iyo, G. Crawford. Ako si Melissa Wayham ngunit matawag mo lang akong Lisa. Ang kasiyahan na makilala din kita, Lisa. Tawagin mo na lang akong Gerald. Sagot ni Gerald habang inaabot ang kanyang kamay upang kamayan siya. Si Lisa ay napakaganda at pagkatapos ng pakikipag-usap sa kanya ng ilang sandali, nalaman niyang medyo mapagbigay din siya sa iba. Ang unang impression sa kanya ni Gerald ay hindi masama, to say the least. Ano pa siya ay medyo magaling ding magsalita. Pinag-usapan niya ang lahat ng mga uri ng bagay kasama si Gerald. Kaya ikaw si G. Crawford, ha? Anong uri ng libangan ang madalas mong makibahagi? Tanong ni Melissa. Hindi ako madalas na dumalo ng maraming mga aktibidad upang maging matapat, sagot ni Gerald habang umiling. Manalo ka. Tumanggi akong maniwala dyan. Sigurado akong nasisiyahan ka palagi sa nilalaman ng iyong puso. Habang sinasabi niya iyon, tawa ng tawa si Lisa. Maya-maya, parang may naalala siya. Nagudyok ito sa kanya na magtanong, sa pagsasalita nito, nakilala ko ang ilang mga kaibigan dito sa Mayberry. Magkakaroon kami ng pagtitipon bukas ng hapon at ituturing ko sila sa isang pagkain. Kung malaya ka, gusto mo bang sumama, Gerald? Nanatiling tahimik si Gerald sa kanyang panukala. Napakasungit, Lisa. Bakit gusto ni G. Crawford na magpaloko sa iyo at sa iyong maliikot na kaibigan? Sagot ni G. Wayham na may mapait na ngiti. Mabuti naman kung gayon, sabi ni Melissa habang medyo nagpout. Dahil ginawa sa kanya ni G. Wayham ang isang pabor, alam ni Gerald na ang pagtanggi sa kanyang apong babae ay sa wakas ay makaramdam siya ng pagka-awkward sa paggawa nito. Sa huli, bahagyang tumango si Gerald na nakangiti bago sabihin, mabuti na lang. Bukas ba? Pupunta ako. Sinabi niya ito, hindi ako. Nakangiting sabi ni Melissa. Makalipas ang ilang sandali, iniwan ni Gerald ang manor kasama sina Zack at G6. Bagaman nais niyang bumalik sa mountaintop villa upang makapagpahinga, bigla niyang naalala na ipinahiram niya ang villa kay Xavier. Dahil dito, sinabi niya kay Zack na ayusin ang isang silid sa isang hotel na pagmamayari niya. Manatili siya doon sandali. Pagdating ni Gerald sa pasukan ng hotel, nakita at narinig niya ang ilang security guard na sumisigaw, lousy beggar. Mawala na. Abala sila sa pagsubok na itulak ang isang matandang lalaki na natakpan ng dumi na may sobrang gulo ng buhok. Anong pulubi? Hindi ako pulubi. Kailangan ko lang manghiram ng shower. Sabi ng matanda. The hell with that. Alam mo ba kung anong lugar ito? Hini siya ng security guard. Manalo ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ako anumang tao. Ako ang lolo ni G. Crawford. Ang amo mo apo ko. Bilisan mo na ako. Ang matandang bastard na ito. Gaano katapang. Noon, handa na siyang bugbugin ng mga gwardya. Ayaw talaga ni Gerald na makisali sa gulo. Wala siyang pakialam sa sinabi ng matanda at naroon ang mga gwardya upang alagaan pa rin siya. Gayunman nang tiningnan ng mabuti ni Gerald ang pulubi, natigilan siya. Tumigil ka, sabi ni Gerald. Kabanata 603. Napagtanto ni Gerald na ang matandang lalaki ay ang kapareho ng nag-blackmail sa kanya noong hinahanap pa niya si Gio noon. Hindi na sana pinangarap ni Gerald na darating talaga ang lalaki sa paghahanap sa kanya. Paano na naman ikaw, sabi ni Gerald habang nakakunot ang noo niya. Ah, aking apong lalaki. Napakaganda na narito ka ngayon. Tagumpay. Hindi ako papayagan ng mga tanod na ito. Sabihin mo sa kanila na papasukin mo ako. Sabi ng matandang may mga kamay sa baywang. Bakit mo gustong pumasok doon? Ano ang kailangan mo sa oras na ito? Tinulungan na kita dati at pinagaling ko pa ang sugat mong paa. Itigil mo ang paninira sa akin, sa palagay mo ba talagang mabuting tao ako na walang pag-iinit? Sagot ni Gerald na medyo naiinip. Hindi talaga alintana ni Gerald ang pagtulong sa mga tao kung mukhang nakakaawa sila tulad ng ginagawa ng pulubi. Gayunpaman, nakatulong na siya sa kanya minsan. Kung patuloy na inaabuso ng matanda ang awa ni Gerald, siguradong tatawid siya sa linya. Bakit mo sasabihin iyon, apo? Ano ang ibig mong sabihin na kinukulit kita? Malaki ang pagkakahawig mo sa nawala kong apo. Kung hindi siya patay, dapat ay nasa kaedad niya ang edad mo sa taong ito. Sabi ng matanda, biglang samugat ang kanyang tono habang ibinaba ang kanyang ulo. Anong kalokohan ang iyong spouting? Yun nga lang, binubugbog kita.
Akmang hahampasin na nila siya, naawa si Gerald matapos marinig ang kwento ng matanda at itinaas niya ng bahagya ang kanyang kamay. Oo, G. Crawford. Sigaw ng parehong gwardya pagkakita nila sa kanyang kilos. Pareho silang bumalik sa kanilang unang posisyon. Nang makita iyon, umupo ang matanda sa beranda na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Hindi lang kinaya ni Gerald ang pagtingin sa mahirap na estado ng pulubi kaya't nakuha niya ang $100 na tala mula sa kanyang pitaka. Nakukuha ko, gusto mo rin ng pera, di ba? Ngunit binalaan ko kayo, ito ang huling oras na ibibigay ko sa iyo. Umalis ka na. May kamalayan siya na magiging masamang ugali ng matanda na umasa sa kanya kung patuloy na bibigyan siya ng pera ni Gerald. Gayunpaman, hindi tulad ng pipigilan ni Gerald ang kanyang sarili sa paggawa nito. Ang matanda ay medyo matanda na at hindi niya basta pumikit at hinayaan ang iba na bugbugin siya. Hindi pera ang gusto ko, apo ko. Gusto ko lang pumasok at maligo. Tingnan mo lang kung gaano ka ba ang damit ko. Sabi ng matandang lalaki na may chuckle. Pagkatapos ay tinuro ni Gerald ang matanda bago sabihin, binabalaan kita ngayon. Huwag mo akong tugunan bilang apo mo kailanman. Kung paliligo lang ang kailangan, may banyo sa malapit. Sige na at maligo ka na dyan. Matapos sabihin iyon, inabot ni Gerald ang ilang pera sa mga gwardya bago tumalikod upang umalis. Agad na naintindihan ng mga gwardya kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabi, "Dumb old man." Napakabait ni G. Crawford. Pinapayagan kanyang maligo doon kaya sumama ka na. Sinimulan niya ang paghila palayo sa matanda. Salamat, apo ko. Sinabi ko sa iyo na tigilan mo na ang pagtawag sa akin yan. Ang insidente ay hindi talaga isang malaking isyo para kay Gerald kaya tumungo lamang siya sa silid ng kanyang hotel upang maligo at magretiro para sa gabi. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang shower gayunpaman narinig niya ang isang katok sa pinto. Nang buksan ito, nagulat siya nang hindi masabi. Ang matanda na naman. Damn it, anong ginagawa mo dito? Sa totoo lang, paano ka nakapasok dito? Tanong ni Gerald, medyo natulala. Upang magamit ang elevator sa hotel na ito, kakailanganin mo munang magkaroon ng isang hotel room access card. Ano pa, si Gerald ay nanatili sa sahig ng VIP. Upang makapunta sa tukoy na sahig na ito, ang tao ay kailangan ding dumaan sa isang pintuan ng seguridad. Hindi lamang nalampasan ng matanda ang lahat ng iyon, nahahanap din niya ang eksaktong silid na tinuluyan ni Gerald. Pasimpleng ngumisi ang matanda bago sabihin, dumating ako para hanapin ka, apo ko. Maaari mo bang ayusin ang isang lugar para manatili ako? Gayon din, sana hindi mo nakakalimutan na nakatulong ako sa iyo dati. Ako ang nagbigay sa iyo ng mga pahiwatig upang hanapin ang batang babae noong panahong iyon, dagdag ng matanda habang muli itong nagchuckle. Ngayon ko lang nais malaman kung paano ka nakarating dito, sagot ni Gerald habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo sa pagbitiw sa tungkulin. Habang ang matanda ay tiyak na mukhang malinis ngayon tuwing siya ay ngumisi, maramdaman ni Gerald na siya ay hindi mabuting tao. Kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga pintuang salamin na iyon, madali silang makalusot. Marahan ko lang silang sinundot ng daliri. Ang lahat ng mga makina doon ay wala sa kaayusan din kaya ganoon ako tumayo dito. Nang matapos ang matanda sa kanyang paliwanag, isang malakas na ingay ang narinig. Kabanata 604. Bumukas ang pinto at sumugod sa 10 mga security guard, bawat isa ay armado ng dekuryenteng baton. Sa wakas ay nagawa nilang subaybayan ang matanda sa tulong ng footage ng pagsubaybay. Ikaw matandang bastard, nandyan ka lang pala. Agad siyang pinalibutan ng mga gwardya. Humihingi ka ng paumanhin, G. Crawford. Ang matandang lalaki na ito ay pumasok sa lobby pagkatapos ng kanyang paligan nang hindi namin siya pinapansin. Narinig niya marahil ang numero ng iyong silid mula sa babaeng tumatanggap pagkatapos sinira niya ang lahat ng mga makina na kinakailangan upang makabangon dito. Paumanhin ulit, G. Crawford. Bubugbugin natin siya pagkatapos ay palayasin siya, ganito kaagad. Hindi alam ni Gerald kung paano tumugon sa sandaling iyon. Lahat ng tungkol sa matandang iyon ay pinaramdam lamang sa kanya na hindi mapalagay. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Ito ay isang tawag mula kay Keita. Si Gerald ay nauna nang nagpadala ng isang mensahe sa linya tungkol sa lahat ng mga bagong bagay na natuklasan niya. Nabasa lang niya ito. Sumulyap muli sa matandang lalaki pagkatapos ay sinagot ni Gerald ang tawag. Ipinapalagay kong nabasa mo na ang mensahe, Keita. Meron ako. Ano ang dapat kong gawin ngayon, Gerald? Magagawa ko ba? Makikita ko ba talaga ang aking ina? Nag-aalalang tanong ni Keita. Oo, at huwag mag-alala. Hinahanap ko din siya. Maghintay ka lamang ng ilang araw pa upang malutas ko ang lahat ng mga bagay na kasalukuyang mayroon ako. Kapag tapos na ako, pupunta ako doon sa iyo. Sa totoo lang nag-aalala ako kung nagpunta ka sa Salford Province ng mag-isa. Sagot ni Gerald na may mahinang ngiti.
Mabuti ang tunog. Mas sigurado ako ngayon. Matapos ang isang maikling chat, si Gerald ay nabitin. Nang makita na natapos na niya ang kanyang tawag, ilalabas na lamang ng mga gwardya ang matandang lalaki nang biglang sumigaw ang matanda, lalawigan ng Salford. Apo ko, gusto kong pumunta din doon. Bayan ko yan. Ang pagiging kasama ko, apo ko. Sa isang maliit na pakikibaka, nagawa ng matandang lalaki na mapalaya ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ng mga security guard. Sumugod siya sa kay Gerald bago muling magmakaawa. Bayan ko yan. Apo ko, pwede mo ba akong iuwi? Sinuri ni Gerald ang lalaki mula ulo hanggang paa matapos marinig ang kanyang pakiusap. Ang matandang lalaki ay parang sabik na sabik siyang pumunta doon. Tila medyo naabala rin siya. Habang iniisip ito ni Gerald na pagtanto niya na wala talaga siyang masamang impression sa matandang iyon. Nainis lang siya sa kung gaano siya kahihiyan at kasiraan. Mabuti, kukuha ako ng isang taong magpapadala sa iyo doon. Narinig ko ang sinabi mo sa telepono kanina. Mukhang nais mo at ng isa pang batang babae na maghanap para sa isang tao sa lalawigan ng Salford. Medyo pamilyar ako sa lugar kaya tiyak na matutulungan kita na hanapin ang taong iyon. Napakalaking tulong mo sa akin kaya siguradong magpapahiram ako ng kamay dito. Sabi ng matanda. Narinig ito, naramdaman ni Gerald na parang ang matanda ay sa wakas ay nagsabi ng isang bagay na makatuwiran para sa isang beses. Tulad ng kung kailangan ni G. Crawford ang iyong tulong. Mawala ka, umungal ang isa sa mga security guard. Manalo ka, tanungin mo lang siya tungkol sa aking pagiging maaasahan ng impormasyon. Kung hindi ko sinabi sa kanya kung nasaan ang batang Las, sa palagay mo mahahanap niya ito sa lalong madaling panahon. Ikaw, tama na yan. Ilayo mo lang siya, kumuha ng isang silid at ilang pagkain para sa kanya. At humanap ng isang taong magpapabalik sa kanya sa Salford Province bukas. Sabi ni Gerald habang umiling na nagbitiw. Kahit na inangkin ng matanda na nais niyang tulungan si Gerald, hindi mapigilan ni Gerald na tumawa ng mapait sa iniisip. Pagkatapos nito, nagretiro siya para sa gabi. Isang tahimik at payapang pagtulog sa paglaon, nakatanggap ng isa pang tawag si Gerald pagdating ng umaga. Ang apo ni G. Wayham na si Melissa. Noon nang maalala ni Gerald ang paanyaya ni Melissa sa pagtitipon na inayos niya. Dahil hindi siya ganoon kalapit kay Melissa, agad niyang sinubukan ang pag-iisip ng isang dahilan upang tanggihan siya. Hello, Gerald. Mula sa sandaling sumang-ayon ka na dumalo sa aking pagtitipon, ang aking lolo ay naging masaya. Sinabi pa niya sa akin na paglingkuran kita ng mabuti. Sabi ni Melissa sa pamamagitan ng telepono. Lalo na itong naging awkward para kay Gerald. Nandoon si G. Wayham nang pumayag siya kaya syempre alam niya ang tungkol dito. Ano pa, si Melissa ay isang taos-pusong dalaga na lalong nagpahirap sa kanya na tanggihan siya. Maya-maya ay sumuko siya at sinabi na malapit na siyang dumating. Hindi masyadong nagtagal, nakarating siya sa lugar ng pagtitipon sa kanyang kotse. Napagpasyahan niya na aalis siya pagkatapos manatili sa isang maikling sandali. Ang pinag-uusapan na venue ay ang Mayberry Grand Hotel. Nang makarating sa pintuan, nandoon na si Melissa na naghihintay sa kanya. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang mature at medyo sexing ginang na tila nasa 30 taon na. Ang kanyang buhok ay umabot hanggang sa baywang at tila siya ay medyo payat din. Sa pangkalahatan, para siyang isang babaeng may magandang ugali. Kabanata 605. Medyo patas din ang kanyang balat. Nang makita siya, simpleng tumango si Gerald na nakangiti. Tumawa si Melissa nang makita siyang gawin iyon. Sinabi niya pagkatapos, pinsan ko siya, Gerald. Siya ay isang manunood, hindi ba? Dumating siya upang magsaya kasama ako. Sagot ni Gerald na may simpleng tango. Pero para malaman mo, may asawa na siya. Siya ay isang kagandahan kahit na sa panahon ng kanyang pag-aaral at kahit na maraming taon na ang lumipas mula noon, siya ay kasing ganda pa rin ng dati. Sabi ni Melissa sa tono pang-aasar habang tumatawa. Mula sa kanyang reaksyon, sigurado ako ngayon na ikaw si G. Crawford. Ikinagagalak kong makilala ka. Ako si Rosalie Owens, ngunit dahil mas matanda ako sa inyong dalawa, tatawagan mo lang akong Sister Owens. Nakangiting sabi ni Rosalie. Kapala, G. Crawford, sigurado akong alam mo na ang pamilya ng aking pinsan ay napakalakas sa North Bay. Nagtuturo pa siya sa isang universidad din doon. Dagdag ni Melissa. Tumango muli si Gerald habang binabati, ang sarap na makilala rin kita, Sister Owens. Pumasok na silang tatlo. Hindi nagtagal, isang marangyang kotse na mukhang hindi bababa sa $150,000 ang dumating sa pasukan ng hotel. Lumabas ang driver ng kotse at magalang na binuksan ang pintuan ng upuan ng pasahero sa tabi mismo ng driver. Lumabas ang isang mayamang binata na may suot na may hawak na mamahaling naghahanap ng relo sa bulsa. Ginoo mahaba, magalang na sabi ng driver. Ang taong humakbang palabas ay si Eunice Long at siya ay may isang masamang ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin siya sa hotel.
Lumipat siya upang buksan ang pintuan ng backseat bago sinabi, narito na kami ngayon Gia. Lumabas ka ngayon. Paimpal na lumabas si Gia nang walang imak. Nagsuot lamang siya ng magaan na pampaganda, ngunit maganda pa rin ang hitsura niya. Nang makita siya ni Eunice, agad na lumiwanag ang mga mata. Sa unang pagkakataong makilala niya siya, naramdaman niyang naiiba siya sa ibang mga kababaihan. Tigtas niyang nasabi ito dahil sa totoo lang nakilala niya ang maraming iba markang paiwati ibang mga kababaihan. Si Gia ay nasa ibang liga dahil siya ang unang babaeng nakilala niya ng isang mahusay na ugali. Dahil doon, sinubukan niyang ligawan siya ng maraming beses. Dahil siya ang pangatlong batang Panginoon ng Long pamilya sa Yanken, hanggat inaprobahan niya ito, isang walang katapusang bilang ng mga batang babae ang masayang magtatapon sa kanya. Sa mga oras na iyon, siya pa ang nakikipag-move on sa kanya. Lohikal lamang na mahulog siya sa kanya, o kahit papaano ang naisip niya. Gayon paman, hindi man lang siya binigyan ng pansin. Matapos ang ilang pagsisiyasat, nalaman niya na nahulog siya sa iba. Iyon ang sandali nang sinimulan ni Jilong ang pagpindot sa mga quartering 10. Maya-maya, napilitan niya si Gia na kumain kasama niya. Nako, huwag kang masyadong malungkot, Gia. Kahit na medyo ako ay isang yulubi, medyo mabuting tao pa rin ako. Alam mo, maraming mga tao doon na lumilitaw na maganda ngunit sa totoo lang itinatago lamang nila ang kanilang totoong mga kulay. Walang gaanong mga tao doon na prangka at tapat ako. Salamat ngunit ako ang magiging hukom niyan. Malamig na sabi ni Gia. Kahit anong sabihin mo. Ngayon, halika na. Nakangiting sagot ni Eunice. Matapos sabihin iyon, inunat niya ang kanyang kamay at pilit yakapin ang baywang ni Gia ngunit agad siyang umiwas bago tumingin sa kanya. Hindi ba kita mahawakan kahit bahagya? Pakasalan kita, sabi ni Eunice. At sino ang nagpasya? Hindi ako pumayag na makipagtalik sa iyo. Mag-aasal ka, Jilong. Sinabi ni Gia na medyo pa. Bukod sa naiinis, wala siyang ibang nararamdaman para sa kanya. Dahil ang kanyang pamilya ay nahaharap sa isang krisis, pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na makasama siya alang-alang sa kanila. Matapat niyang sinubukan ang kompromiso sa lungs upang siya ay marahan, ngunit sa kalaunan ay tatanggapin si Eunice. Gayunpaman sa huli, alam niyang nabigo siya. Nakaramdam lamang siya ng pagkasuklam sa kanya, at mayroong zero na pagkakataon para sa anumang iba pang mga damdaming bumuo. Kabanata 606. Siya ay naiinis sa kanya na nagsimula na siyang punan ang kanyang ulo ng mas matinding mga ideya. Tinaluhan lamang ni Gia ang pagkain sapagkat hinimok siya ng kanyang ama na pumunta sa araw na iyon. Sa pag-iisip sa likod, hindi siya sigurado kung dapat niyang gawin ang unang hakbang na iyon. Aba, hindi talaga mahalaga. Ang pakikipag-ugnayan ay magaganap maaga o huli. Huwag nating pag-usapan ito ngayon. Halika, pasok na lang tayo. Sabi ni Eunice habang dinadala siya sa hotel. Samantala, kakapasok lang ni Gerald sa isang pribadong silid. Si Melissa ay nag-imbita ng maraming mga tao sa araw na iyon at bukod sa kanyang pinsan, si Rosalie, karamihan sa iba pa ay mga kabataan na mukhang nasa edad na pareho. Ang ilan sa kanila ay tila galing sa Mayberry habang ang iba ay nagmula sa ibang lugar. Ang nag-iisa lamang ay lahat sila ay tretuhin si Gerald ng lubos na magalang at magalang. Lalo na ito para kay Melissa na patuloy na naghahain sa kanya ng pagkain habang nakaupo siya sa tabi niya. Inimbitahan pa ni Melissa si Gerald na magsaya kasama sila ng gabing iyon dahil may isa pang pangkat ng mga kaibigan na dadalo noon. Kahit na planong umalis muna si Gerald matapos umupo sandali doon, hindi nagtagal at pumasok na sila sa silid, iniutos ni Melissa na ihain ang pagkain. Bilang isang resulta, hindi niya maiwasang manatili at magpatuloy sa pagkakaroon ng ilang mga inuming kasama nila. Ang pangkat ng mga tao ay mahusay sa pag-inom. Tulad ng pag-inom at pag-uusap ng bawat isa sa isa't isa, sa ilang mga punto, ang isa sa mga panauhin ay nagsimulang maglasing ng kaunti. Pinsan ito ni Melissa na si Rosalie. Sa palagay ko ay hindi na ako makakakuha, medyo nahihilo ako kaya mag-urong na lang ako sa sasakyan para ngayon at makatulog. Magpatuloy kayo at magpatuloy sa pag-inom, sabi ni Rosalie. Ha, akala ko ikaw ay isang mahusay na uminom. Gayon din bakit ang kotse? May mga kwarto sa hotel na ito. Hayaan mo lang akong kumuha ng isa para makapagpahinga ka. Ah, may dala din akong isang bote ng soda. Dito, uminom ng ilan dito upang mas komportable ang iyong sarili. Sabi ni Melissa nang binuksan niya ang bote at iniabot kay Rosalie. Paimpal na tumango si Rosalie. Mukha na talaga siyang hindi na makaya. Tulad ng sinabi ni Melissa sa isang waiter na maghanda ng isang silid, si Rosalie ay halos hindi makatayo ng maayos. Malinaw na masama talaga siya sa pag-inom. Hoy Melissa, hayaan mo akong tulungan kang maakyat si Sister Owen sa itaas. Nagboluntaryo ng isa sa mga kabataang lalaki sa silid. Habang maganda si Melissa, ang mga itsura ni Rosalie ay daig pa sa kanya.
Sa kabila ng katotohanan siya ay mas matanda, nagpalabas siya ng isang espesyal na alindog. Idagdag ito sa kanyang magandang ugali, halos tiyak na para sa bawat lalaking nakakandado sa kanya ay tuluyang ma-charmed. Nako, mawala ka. Huwag ipagpalagay na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking kapatid na babae ay isang Owens at siya ay nagmula sa North Bay. Hindi siya isang tao na maaari mong samantalahin. Sabi ni Melissa, sa inis na tono. Kahit na sinabi niya iyon, tiyak na mukhang kailangan niya ng tulong. Ito ay kapwa mahirap at nakakapagod sa kanya na may ahon lang niya si Rosalie ng mag-isa. Tumingin siya sa kay Gerald bago sabihin, may tiwala ako sa iyo, G. Crawford. Maaari mo ba akong tulungan na maakyat ang pinsan ko? Sure thing, sabi ni Gerald habang medyo tumango. Bagaman hindi ito maginhawa para sa kanya na gawin ito, hindi niya maaaring tanggihan lamang ang pakiusap ni Melissa. Hindi rin siya nag-iisip ng anumang masasamang saloobin kaya't simpleng pinilit niya. Maya-maya pareho silang nakapagpasakay kay Rosalie sa isang silid sa ikapitong palapag. Nakalagay ang likod ng kanyang kamay sa noo niya, mabilis na nakatulog si Rosalie pagkarating niya sa kanyang kama. Bamantong hininga si Melissa bago sabihin pahinga muna siya sa ngayon. Hindi ko akalaing masama siya sa pag-inom. Sa kabaligtaran, napakahusay mo dyan, hindi ka ba G. Crawford? Hindi ako masyadong masama rito. Habang sinabi niya iyon, naririnig ang tunog ng muling pag-retire. Labis na nagsusuka si Rosalie at mukhang hindi maganda ang katawan. Oh God, okay ka lang ba pinsan? Pupunta ako upang kumuha ng gamot upang matulungan kang matino. Maaari ba kitang abalahin upang makatulong na alagaan ang aking pinsan ng ilang sandali, G. Crawford? Babalik ako, sabi ni Melissa habang nagmamadaling lumabas ng silid. Gayunpaman, hindi alam ni Gerald kung paano siya alagaan. Matapos magsuka ng sandali, tuluyan na namang nakatulog muli si Rosalie sa sobrang gulat. Sa pakiramdam na walang kabuluhan sa kanya na manatili sa silid, kinuha niya ang access card ng silid at tumayo sa tabi ng pintuan. Hihintayin ni Gerald na bumalik si Melissa doon. Hindi nagtagal, narinig niya ang boses ni Rosalie mula sa loob ng silid. Gayunpaman, iminungkahi ng kanyang tinig na nahihirapan siya. Ito ay halos tulad ng siya ay napigilan ng isang bagay. Hindi muna pinagtuunan ng pansin ni Gerald ang mga tunog. Naisip niya na ang lasing lang nito. Gayunpaman mas nakikinig siya, ang estranghero na nakuha ng mga ingay. Tila may iba pang mga ingay na nagmumula rin sa loob ng silid. Kabanata 607. Kung mas pinag-isipan niya ang tungkol sa mga ingay, hindi kilalang tao ang naramdaman ng sitwasyon. Maya-maya napagpasyahan niyang buksan ang pinto upang makita kung ano ang nangyayari. Ang nakita niya ay nanlaki ang mga mata niya sa pagtataka. Isang kakatuwang lalaki ang nagtatangkang habaran si Rosalie sa silid. Si Rosalie ay tila medyo nagpupumiglas at may luha na sa kanyang mga mata. Nang makita ng lalaki si Gerald, simpleng ngumiti siya ng malamig bago tumalon sa kama at sumisid sa bintana. Ngunit ito ang ikapitong palapag. Agad na sumugod sa bintana si Gerald at tumingin sa baba. Gayunpaman, wala nang bakas ng lalaki ang lahat. Saan siya nagpunta? Napaisip si Gerald sa sarili, natigilan. Paglingon upang suriin si Rosalie, nakita ni Gerald na namumula ng malalim. Dahil malapit na lamang niyang takpan siya ng ilang mga kumot, narinig niya ang mga yabag mula sa labas. Alang-alang sa langit, bakit ka nakakainis? Inaalagaan na ni Gerald ang pinsan ko, hindi na kailangan mong sumama. Wala kang nakukuha sa pamamagitan ng paggawa nito. Sabi ng konting boses ni Melissa sa hallway. Lalabas na ang pangkat na nakainom niya kanina ay sumunod din kay Melissa. Mula sa kanyang tono, malinaw na pinilit nilang sumama, marahil ay dahil nakita nilang umalis siya upang kumuha ng gamot ng mas maaga. Damn it! Ano ang dapat kong gawin ngayon? Natigilan si Gerald. Anong uri ng hindi pagkakaintindihan ang lilito kung nakita nila siya sa isang silid na may isang nakahubad na Rosalie? Ano pa nang tangkain niyang tulungan ang pagsusuot ng kanyang damit, simpleng tumingin sa kanya si Rosalie na may maluha-luhang mga mata at sinabi sa kanya na huwag nang lumapit. Upang mas malala pa, nagsimula siyang tumawag para sa tulong sa isang mahinang boses. Damn lahat! Sa sandaling iyon, maririnig ang katok sa pintuan. Gerald, nandyan ka ba sa loob? Maaari mong buksan ang pinto. Teka, pinsan. Ikaw ba yan? Ano ang nangyayari? Sigaw ni Melissa mula sa likod ng pintuan. Malinaw na narinig niya ang tinig ng pinsan niya na tumatawag ng tulong ngayon. Gerald, G. Crawford, nandyan ka ba sa loob? Tanong ni Melissa sa gulat na estado niya. Oo, nandito pa rin ako. Sagot ni Gerald nang kaagad siyang pumunta upang buksan ang pinto. Ano ang tagal mong magbukas ng pinto? Pwede ba kayo Kahit na sa una ay sinadya niya siyang asarin siya, nang makita niya ang eksena sa harapan niya, agad niyang binitiwan ang isang hiyawan.
Narinig iyon, ang ibang mga tao na sumama kay Melissa ay sumilip at ang ilan sa kanila ay nagsisigaw din. Lahat ng tao doon ngayon ay nakatingin kay Gerald na hindi makapaniwala. Kahit na si G. Crawford ay mukhang isang ginoo, naisipin na siya ay talagang isang tuso at maruming tao. Ano ang ginawa mo sa pinsan kong si G. Crawford? Sigaw ni Melissa. Ako, hindi mo maintindihan ang sitwasyon. Wala akong nagawa. Kung hindi ikaw, bakit gagawin ng pinsan ko sa kanyang sarili ang isang bagay na tulad nito? Sagot ni Melissa. May ibang tao dito. Nang makita niya ako pagkatapos na bumalik ako upang suriin siya, tumalon siya sa bintana ng silid. Tiyak na nahihirapan si Gerald na ipagtanggol ang kanyang sarili at ipaliwanag ng maayos ang sitwasyon. Nasa ikapitong palapag kami. Ang ilan sa mga kalalakihan ay sumugod sa bintana bago sumigaw, banal, napakataas dito. Kung ang sino mang tumalon mula sa taas na ito, sila ay lumpo habang buhay kung hindi sila mamamatay. Habang tinakpan ni Melissa si Rosalie ng ilang mga kumot, sinabi niya, pinagkakatiwalaan kita, G. Crawford. Upang isipin na napakarumi mo at wicked. Hindi ako naniniwala na pinuri ka talaga ng aking lolo sa pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. Nakakadiri ka sa kanilang pagdating. Tama siya, hindi kailanman naisip sa akin na si G. Crawford ay talagang isang tulad nito. Itinago niya ng maayos ang totoong mga kulay niya. Kahit papaano ang ibang mayaman na tagapagmana ay kumikilos ng direkta. Naiinis na sabi ng isang batang babae. Sumusumpa ako sa Diyos, hindi ako kasali dito. Ang lahat ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Pumunta tingnan ang footage ng surveillance. Nakatayo ako sa labas ng buong oras na ito. Sagot ni Gerald. May isang tao na agad na nagpunta upang abisuhan ang manager. Hindi nagtagal bago dumating ang manager. Kunin mo sa akin ang footage ng surveillance para sa sahig na ito sa tamang oras na ito. Utos ni Gerald. Footage ng surveillance. Paumanhin G. Crawford, ngunit ang aming surveillance system ay nawala sa order kahapon. Medyo nababalisa ako tungkol dito dahil hindi pa namin ito maaayos. Sagot ng manager. Paano mo malalaman kung sino ako? Kabanata 608. Ito ang tinanong ni Gerald habang nakatingin siya sa manager. Humihingi ng paumanhin ang manager ng paumanhin ng sinabi, nakilala kita minsan sa silid ng komersyo, G. Crawford. Gayon din, ang iyong nakatatandang kapatid na babae, CEO Jessica Crawford, ay nagbigay sa akin ng maraming pansin sa nakaraan. Imposibleng hindi ko malaman kung sino ka. Manalo ka. Itigil ang pagsubok na maglagay ng palabas dito, Gerald. Sa literal ang lahat sa Mayberry na kasangkot sa larangan ng negosyo ay kailangang magbayad ng kahit ilang respeto sa iyo. Alam namin na pareho kayong nasa magkabilang panig. Bakit nasira ang system ng surveillance ngayon? Hindi mo ba naisip na medyo masyadong nagkataon? Galit na sabi ni Melissa sa malakas na boses. Noon, maraming iba pang mga tao na natutulog sa gabi ay lumabas ng kanilang mga silid upang makita kung ano ang tungkol sa kaguluhan. Hindi nagtagal bago naging masikip ang mga pasilyo ng sahig. Maya-maya lang nagsimula na rin ang chismis. Ano ang nangyayari? Lumilitaw na ang ilang mayamang tagapagmana ay nakakita ng isang lasing na batang babae at hinayla siya papasok sa isang silid. Buti na lang pinigilan siya ng pinsan ng babae bago siya ma-rape. Ngunit talaga kahit na kung ano ang isang masamang tao siya. Oh Lord, at dito ko naisip na masusaksihan ko lang ang mga ganitong bagay sa telebisyon. Hindi ako makapaniwala na nangyari din ito sa totoong buhay. Nakasusuklam. Habang nagpapatuloy ang mga talakayan, ang ilang taong hindi alam ang nakikipag-ugnay sa hotline ng balita. Habang ang lahat ng nangyayari, si Eunice ay nakikipagkainan kasama si Gia sa ikatlong palapag ng hotel. Ang Mayberry Grand Hotel ay isang hotel na ipinagmamalaki ang sarili sa aliwan, libangan, at karanasan sa kainan. Ang dalawa ay kasalukuyang nakaupo sa isang napaka-engranding mukhang restaurant. Sa kabila nito, kumagit lang si Gia sa kanyang pagkain. Sa sandaling iyon, isang pangkat na mga customer ang pumasok sa restaurant. Matapos makaupo sa mesa sa tabi ng duo, sinimulan nilang talakayin kung ano ang nangyari sa itaas. Hoy, narinig mo na, may isang malaking nangyayari sa ikapitong palapag. Matapos makinig sa mga snippet ng sasabihin nila, sinipsip ni Eunice ang kanyang pulang alak bago sabihin bakit maraming mga masasama at maruming tao sa mundo. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang ngumiti ng banayad. Si Gia naman, bahagyang sumimangot. Kaya ano ang nangyari pagkatapos nito? Nagtatalo pa ba sila tungkol doon? Talagang hawakan sino ang pinag-uusapan na mayamang tao. Narinig ko na siya ay isang taong sobrang nakaka-impluwensya at makapangyarihan. Hindi ako masyadong sigurado, ngunit ang ilan ay nagsabing si G. Crawford mismo. Sabi ng isa sa mga nakaupo. Ano? G. Crawford? Imposible yun, di ba? Well, syempre ito. Bakit niya gagawin ang ganoong bagay?
Sigaw ni Gia mula sa asol habang nakatingin sa mga taong nakaupo sa tabi nila. Ha, bakit ka nagagalit sa amin? Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa narinig. Kung nais mong makasiguro, umakyat ka lang at suriin ang iyong sarili. Sagot ng ibang lalaki. Gayunpaman, ano ang hitsura ni G. Crawford? Gwapo ba siya, partikular siyang mahiwaga, hindi ba? Siya ay medyo gwapo, ngunit gayunpaman, gumawa siya ng isang bagay na walang kabuluhan. Narinig ko ang ilan sa kanila na tinutugunan siya bilang Gerald o kung ano man. Sinasabi ko na siya talaga si G. Crawford. Nang marinig ang pangalan ni Gerald, bahagyang nanginag ang katawan ni Gia. Ano? Tuldok-tuldok. Ano ang sinabi mo? Ano ang pangalan niya? Tanong ni Gia nang tumayo na siya. G. Gerald. Sagot ng katabi niya, bahagyang takot. Imposible yan. Siguradong imposible. Sinabi ni Gia na lubos na hindi makapaniwala. Nang makita niya ang ilang mga tao na papunta sa taas, siguro upang masulyapan ang eksena, tumakbo din si Gia sa ikapitong palapag. Mapait na ngumiti lamang si Eunice habang pinagmamasdan ang pag-alis nito. Habang humihigop ulit siya ng pulang alak, inilabas niya ang kanyang telepono at tumawag. Maaari kang umakyat ngayon. Pagkatapos nito, nagsimula na rin siyang umakyat sa gusali. Tumabi ka, mangyaring. Mga reporter kami. Sa sandaling iyon, ang ikapitong palapag ay lalong nag-iingay. Ang sumigaw ay ang mga reporter mula sa Mayberry News at kasalukuyan silang nagmamadali patungo sa pinangyarihan. Sa anumang swerte, ang insidente ay ang magiging pangunahing balita para sa pahayagan sa susunod na araw. Si Gerald mismo ay napalibutan ng maraming tao. Wala siyang paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili o anumang lohikal na paraan upang ipaliwanag ang sitwasyon. Si Gia naman, kararating lang niya sa eksena at umatras siya nang hindi makapaniwala sa sandaling makita niya si Gerald. Iyon ay, imposible iyon. Ito ay preposterous. Hindi ganun si Gerald. Mahinang bulong ni Gia sa sarili. Imposible. Tama siya dun. Nahuli ng pula. Sinubukan niyang gumawa ng hindi tama sa isang lasing na babae at maging ang biktima ay sinasabi na siya ang may kagagawan. Sinagot ng isa sa mga panauhing nakarinig ng puna ni Gia. Lisa, bakit ka nandito? Anong nangyari? Ang boses ay nagmula kay Eunice na nakakita kay Melissa habang papalapit sa eksena. Sa likuran niya ay isang pangkat na mga tanod. Eunice. Tuwang-tuwa ako na narito ka. Si Sister Owens. May nangyari sa kanya. Panipi. Kabanata 609. Ano? Si Sister Owens ang biktima. Tanong ni Eunice na tigilan. Siya ay. Sagot ni Melissa bago ipaliwanag ang lahat ng alam niya tungkol sa insidente. Si Rosalie ay unti-unting humuhupa noon. Sa kabila ng kanyang pagkahilo, sinaman pa rin niya ng tingin si Gerald ng sama ng loob. Bagaman lasing na lasing siya kanina, may sapat siyang kamalayan na malaman na si Gerald at ang pinsan niya ang tumulong sa kanya sa silid. Habang tuliro pa rin siya, may isang pilit na nagtangkang tanggalin ang kanyang damit. Sino pa ang maaaring gumawa nito kung hindi si Gerald? Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpatubig ng mga mata ni Rosalie. Gaano kakatapang? Inaasahan kong mapagtanto mo na ang Longs ay nagkaroon ng isang mahusay na relasyon sa mga Owens para sa henerasyon. Paano ka naglakas loob na gumawa ng isang bagay na hindi wasto kay Sister Owens? Papangahas. Ang Longs of Yanken ay tiyak na magbabayad sa iyo ng isang mabibigat na presyo para dito, hindi alintana kung gaano ka malakas. Malamig na sabi ni Eunice. Ha, ang Longs of Yanken. Holy crap, ito si Jilong. Ito ay naging isang mas malaking deal ngayon. Hindi lamang ang mga Owens ang kasangkot kundi pati na rin ang Longs. Ang aking Diyos, kahit na si G. Crawford ay lubos na makapangyarihan, paano niya magagawang matiis ang poot mula sa parehong Jilong at mga Owens? Ang sitwasyong ito ay talagang nakakakuha, ang grupo ng mga tao doon ay nagsimulang bulong sa kanilang sarili matapos marinig ang lahat ng iyon. Eunice, mangyaring humingi ng hustisya sa ngalan ng pinsan ko. Halos napahiya siya sa bastard na ito. Sigaw ni Melissa. Huwag mag-alala, balak kong gawin iyon ng eksakto. Sagot ni Eunice habang ngumiti siya ng masama. Matapos sabihin iyon, agad siyang nagpadala ng matuli na sipa patungo kay Gerald. Bait him up real good. Wala akong pakialam kung gaano siya fucking rich. Siya ay sapat na nakabold upang mapahiya ang isang Owens, di ba? Bugbugin mo siya ng walang awa. Sigaw ni Eunice. Narinig ang kanyang utos, ang ilan sa kanyang mga tanod ay kaagad na sumugod at pinalibutan si Gerald. Ang mga kabataang lalaki at babae na naruroon ay hindi na natatakot kay Gerald dahil nasa tabi nila si Eunice. Akmang aatake na sila, biglang sumigaw si Gia at stop. Naluluha siya habang sumisigaw. Gia, bakit ka nandito? Tanong ni Gerald na tigilan nang makita siya. Bagaman hindi siya sumagot ng salita, binalingan niya si Gerald. Halata sa kanyang mga mata ang kanyang labis na pagkadismaya.
Pagkatapos ay sinabi niya kay Eunice, Mr. Mahaba, mangyaring pakawalan siya. Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo siya. Tagumpay. Gia, hindi tulad ng ayaw kong tulungan ka, ngunit ang taong ito ay napakasama upang palayain ng hindi tinuruan ng aralin. Hindi ko kayang harapin si G. Owens at ang iba pa kung wala akong gagawin ngayon. Huwag makialam dito. Malamig na sagot ni Eunice. Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo na lang siya. Pagmamakaawa ni Gia. Nawala ng pag-asa si Gia dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ang isiping ang taong inibig niya ay naging isang nakakainis na lalaki. Hindi niya lang ito matanggap. Gayunpaman, mas mahirap para sa kanya na panoorin lang si Gerald na binubugbog mismo sa harap ng kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang kanyang sarili na handa ng lumuha kahit anong sandali. Nang makita ang kanyang reaksyon, nagbigay ng mahinang ngiti si Eunice. Sige na nga, Gia. Dahil sa sobrang hirap mong magmakaawa, hindi ko siya personal na magtuturo sa kanya ng isang aralin. Gayunpaman, dahil nilikha niya ang napakaraming problema, ang iba ay malaya pa ring gawin ito. Matapos sabihin iyon, winagiwi niya ang kanyang kamay sa kanyang mga nasasakupan at agad silang umatras sa eksena. Gia, wala akong nagawa sa mga ito. Kailangan mong maniwala sa akin. May sinisimula na namang mapagtanto si Gerald. Napakaraming nagkataon na nangyari ngayong gabi. Bakit nandoon ang taong iyon sa silid na iyon? At paano nga kaya nangyari si Eunice na narito mismo sa sandaling ito? Ang mga saloobin na ito ay umikot sa isip ni Gerald nang napagpasyahan niya na siya ay naayos na. Ang isang tukoy na target na maibababa. Sa kabila ng kanyang napagtanto, sa ilalim ng mga pangyayaring ito, hindi pa rin niya maipaliwanag ng maayos ang kanyang sarili. Wala akong naririnig dito. Sigaw ni Gia habang tinitigan niya si Gerald sa huling pagkakataon bago itulak ang iba sa tabi at pagmamadali sa pagbaba. Gia. Bago siya umalis kasama ang kanyang mga tanod upang abutin si Gia, sinenyasan ni Eunice ang mga mata kay Gerald nang dumaan siya sa isang lalaking nakasuot ng itim. Ang lalaking may buhok na may sobrang mapatla ang mukha ay nakatayo sa isang sulok sa buong oras na ito. Bawal kang umalis, Gerald. Utang mo sa pinsan ko ng paliwanag hinggil sa nangyari ngayon. Sigaw ni Melissa. Isang pangkat ng mga tao ang aktibong pumipigil kay Gerald na umalis sa eksena. Kabanata 610. Tulad ng pakiramdam ni Gerald na naabot na niya ang bato sa ilalim, naramdaman niya ang isang ginaw na tumakbo sa kanyang gulugod habang ang isang kamay ay nakalagay sa balikat niya. Nang siya ay lumingon, nakita niya ang isang lalaking may buhok basta isang babae ang nakatayo sa likuran niya. Naramdaman ni Gerald na halos pipilaitan ng labis na pananakot ng lalaki na nag-iisa. Tumabi ka. Ano ang ginagawa ninyo lahat dito? Sigaw ng isang matandang tinig mula sa asol. Ano ang ginagawa natin dito? Anong ginagawa mo dito, matanda? Huwag nang ipagsigawan ng iba. Ang karamihan ay nagsimulang pag-alitan ng taong unang sumigaw. Narito ako upang hanapin ang aking apo. Nakahadlang lang kayong lahat. Pang-iinis ng may-ari ng matandang tinig habang pinipisil ang sarili sa silid. Nakikita kung gaano siya bihis, ang mga tao sa silid ay nagmamadaling nagbukas ng landas para sa kanya habang sinusubukan nilang iwasan tulad ng salot. Ang lalaking may buhok na buhok sa kabilang banda pasimpleng nanlamig sa matandang lalaki habang binabawi ang kamay nito. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ang apo ko. Ungol ng matandang lalaki habang papalapit at itinulak si Melissa sa tagiliran. Halos hindi makapaniwala si Gerald sa mga mata niya. Ito ang matandang pulubi na patuloy na naninira sa kanya. Siya ang apo mo. Tanong ni Melissa, natigilan. Manalo ka. Ano, hindi ba magkamukha tayo? Aking apo, hinanap kita ngayon ngunit sinabi ng pangkat ng mga tao na wala ka doon. Akala ko inabandona mo ako at nagtungo sa Salford Province ng mag-isa. Natutuwa akong nandito ka pa rin, ngayon umalis na tayo. Hindi man lang mag-abala ang matandang nagtanong tungkol sa mga detalye ng insidente na nahanap na ni Gerald. Paimpal niyang hinawakan ang braso ni Gerald at sinimulang hilahin siya palabas ng silid. Sino ang nagsabing maaari kang umalis? Ungol ng lalaking may buhok na buhok, parehong malabong at mabangis ang kanyang mga mata habang sinubukan niya agad na hawakan ang kabilang braso ni Gerald. Gayunpaman, ang kanyang pagtatangka ay naharang nang hawakan ng matanda ang palso. Matapos iyangat ng matanda ang kanyang kamay palayo sa braso ni Gerald, agad na umatras ng paatras ang matandang buhok, tumama ang likod sa pader. Sa sandaling iyon, ang malaba ang buhok na kabataan ay nagsimulang pawis ng husto. Ang nagawa niya lang ay ang pagtitig sa matandang gulat na gulat. Alam ni Gerald na ang tanging paraan niya ng pagtakas sa sandaling iyon ay sa pamamagitan ng pag-asa sa matandang iyon. Kaya, nanatili lamang siyang tahimik habang inaakay siya ng matandang lalaki sa exit. Ayos ka lang ba, apo ko? Nakangiting tanong ng matanda. Nakatayo sila ngayon sa tabi ng tabing ilog sa isang park. Mabuti na lang ako.
Salamat Ginoo, sagot ni Gerald, ang boses nito ay puno ng pasasalamat. Kung hindi lumitaw ang matanda kanina, marahil ay nandyan pa rin si Gerald na sinusubukang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ito ay medyo malinaw na hindi siya madaling umalis. Sa kabila ng pakiramdam na nagpapasalamat, si Gerald ay pantay na nararamdaman ng pagkalito. Paano palaging nakakayang lumitaw ang matandang ito tuwing nahaharap ako sa mga paghihirap? Palagi din niya akong hindi tuwirang tumutulong sa akin. Hindi lang iyon, paano niya alam kung saan ako hahanapin ngayon sa hotel na iyon? Habang iniisip ito ni Gerald, tumingin siya sa matanda bago nagtanong, Sir, paano mo talaga ako nahanapin ngayon? Inistalkang mo ba ako sa buong oras na ito? Pagkakausap pa lang ni Gerald ay tila nahihiya ang matanda. Sa lahat ng pagiging matapat, ako ay, tinulungan mo na ako dati, tandaan mo. Dahil alam kong nasa kaguluhan ka, hindi lang ako nakapikit. Alam kong kailangan kong tumulong anuman ang mangyari. Ngumiti muna siya bago nagpatuloy, pinayagan mo akong maligo at ginanom pa ako sa pagkain kahapon. Sa palagay ko masasabi mong pareho tayo kahit ngayon. Nabanggit mo ako na nasa problema. Paano mo eksaktong nalaman ang tungkol doon? Ang matanda ay biglang tila mas misteryoso kaysa sa inakala ni Gerald sa una. Well, nakikita mo, natutulog ako sa garahe kagabi at nagkataon na narinig ko ang ilang mga tao na tinatalakay kung paano ka my frame ngayon. Matapos kong marinig ang plano nila, tumakbo kaagad ako para hanapin ka. Tulad ng inaasahan, nahulog ka mismo sa kanilang bitag. Paliwanag ng matanda. Medyo nag-elaborate pa ang matanda. Habang naghahanap siya para sa isang lugar na makakapahinga sa underage garage, narinig niya ang pagtawag ni Eunice. Napagkasabwat pala ni Eunice si Melissa upang i-frame ngayon si Gerald. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay nagsasama-sama ngayon. Parehong pag-ibig at sama ng loob ay may bahagi sa kaganapang ito. Hindi katakatakang sinubukan ni Melissa ang kanyang makakaya upang anyayahan siya sa tinatawag na pagtitipon na inayos niya. Ang lahat ay isang higanteng pamamaraan lamang na nakipagsabuatan niya kay Eunice. Ang bawat hakbang ay maingat na naitinalaga. Bago pa man sabihin sa kanya ng matanda tungkol dito, naisip na ni Gerald ang posibilidad na ito. Napakaraming mga pagkakataon na nagaganap sa isang gabi para sa natural na insidente. Gayon pa man, si Gerald ay nahaharap sa isang problema. Bakit sa lupa gugustuhin ni Melissa na i-frame ako? Ni hindi kami nagtataglay ng sama ng loob sa bawat isa. Tagumpay. Silly boy. Mas mayaman ka kaysa sa kanila ngunit masyadong mabait ka. Hindi nila kailangan ng wastong dahilan upang magbalak laban sa iyo, nakangiting sabi ng matandang lalaki habang umiling. Gayon din, ang pangyayaring ito ay mas seryoso kaysa sa kung paano mo ito naiisip. Kung hindi kita hinayla, ang iyong mga litid ay masisira ngayon. Siya ay naglalayong gawin ito sa layunin ng kurso. At tiyak na mauulit niya ang proseso ng pinsala sa litid ng maraming beses pa kung hindi kita na-save. Sabi ng lalaki batay sa nakita niya kanina. Matapos marinig iyon, napuno ng labis na takot si Gerald. Dati, ang karamihan ng mga kaguluhang naharap niya ay halos nauugnay sa mga interes. Ayaw niyang pahirapan sa iba, upang hindi siya makita bilang malupit o walang awa. Gayunpaman, sa wakas ay naintindihan ni Gerald kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kapatid na babae. Kung ang isang tao ay hindi sapat na malupit, hindi sila makakatayo. Kahit na ang tao ay isang maimpluwensyang at makapangyarihang tagapagmana, madali pa rin silang mapahamak kung hindi sila naglalabas ng isang walang awa at malakas na sapat na aura. Matapos ang mahabang paghinga, ang mga mata ni Gerald ay dahan-daang naging malamig sa yelo. Kabanata 611. Habang nangyayari iyon, Ginoo mahaba, humihingi ako ng tawad ngunit nabigo ako. Ano? Paano mo nagawang mabaigo, Scorpion? Hindi mo ba mahuhulog ang isang tulad ni Gerald? Sinabi ni Eunice sa pamamagitan ng telepono na patulala. Nasa banyo siya nang matanggap ang tawag mula sa Scorpion. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit isang eksperto ang tumulong sa kanya upang makatakas. Kung hindi ko binawi ang braso ko sa oras ay nasa Syria na ito ngayon. Sagot ni Scorpion habang hawak-hawak ang telepono gamit ang kanyang mabuting kamay. Tumatawag siya mula sa loob ng sasakyan. Ang braso ni Scorpion na inilagay sa isang patag na ibabaw ay pumuputok na, ang kanyang mga litid ay nakausli at pula. Ito ay tila tulad ng mga sariwang bulate na natakpan ang kanyang buong braso. Sa ngayon, hindi niya ito mailipat. Nipotikip ang kanyang noo ng malamig na pawis at pakiramdam niya ay mahina na siya. Damn lahat. Ang bastards talagang fucking lucky. Ngunit alinman sa paraan, mayroon na kaming magandang pagsisimula. Kapag naging bukas ang ulo ng balita bukas tiyak na magiging labis siyang kasumpa-sumpa. Hindi siya madaling palalabasan ng Owens at tutulungan lang sila ng aking pamilya pagkatapos. Bagay lamang sa kanila bago natin siya sirain ng tuluyan.
Gayon din, huminga ka muna sa ngayon, Scorpion. Sabi ni Eunice bago binaba ang tawag. Nang matapos ang tawag, nakita ni Eunice na si Melissa ay tumatawag sa kanya ngayon. Hoy Eunice, hindi ba nagkaroon ng labis na kaguluhan ngayon? Sinabi mo lang sa akin na lokohin siya at ipasok sa kwarto, di ba? Malinaw kong naaalala na sinabi mo na ang aking pinsan ay hindi magdusa ng anumang pagkalugi dito. Bakit mo nagawa iyon? Nag-aalalang tanong ni Melissa. Ano ang pagkalugi? Wala si Rosalie na dumaan doon. Hindi man lang siya pinahiya. Ang pinakamahalagang bagay ay nakuha namin ang mga resulta na gusto namin. Hindi ba iyon ang pinakamahalaga? Sagot ni Eunice sa isang mapang-akit na tono. Manalo ka. Paano mo masasabi na hindi siya pinahiya sa ilalim ng mga pangyayaring iyon? Halos hubot-hubad siya sa huli. Huwag kalimutan na siya ay isang Owens. Kailangan nating ayusin ng mabilis ang usaping ito o mahirap na ipaliwanag ang lahat ng ito sa ating mga pamilya. Sabi ni Melissa bago bamaantong hininga. Pinagsisisihan ko talaga ang pagtulong sa iyo ngayon. Tuldok-tuldok. Wala kang ideya kung magkano ang problemang pinagdaanan ko. Sinamahan ko at inaaliw ko si Gerald simula kagabi, alam mo na. Sa sobrang takot ko ay tumanggi siyang dumalo sa pagtitipon ko. Kung talagang napunta siya sa paggawa nito, kakailanganin kong mag-isip ng ibang paraan upang mapunta siya doon. Gayon din inaasahan kong mapagtanto mo na opisyal kong nasaktan ng isang mayamang tagapagmana sa Mayberry dahil sa iyo. Siya at ang kayamanan ng kanyang kapatid na babae ay hindi masyadong malayo sa kung ano ang mayroon ang Longs. Napalampas ko ang isang magandang oportunidad na makipagkaibigan sa isang mayamang kabataan dahil sa iyo. Natawa tuloy si Eunice bago sinabi, ano nga ba ang pinagsisisihan mo? Mayroon kang Longs of Yanken na sumusuporta sa iyo ngayon. Ito ay tulad ng nakakuha ka lamang ng pinakamakapangyarihang at maimpluwensyang mga tao sa iyong panig. Hindi alintana kung nasaan ka sa Weston, saan man doon nasa ilalim ng impluwensya ng aking pamilya. Sana mapagtanto mo na may impluwensya lang si Gerald dito sa Mayberry. Sige, dahil tinulungan mo akong makuha ang giya sa oras na ito, nangangako akong bibigyan ka rin ng isang hiling. Sagot ni Eunice habang ngumiti siya ng mapait sa pagbitiw sa tungkulin. Pagkatapos lamang sabihin iyon ay nagawa niyang dahan-daang suyuan at mapayapa si Melissa. Samantala, kagagaling lamang ni Gerald sa kanyang hotel. Gayunpaman, mayroong isang natatanging pagkakaiba ngayon. Ang buong hotel ay nakapaloob. Sina Zack, Michael, at ang duo ng Drake at Tyson ay naghihintay na sa kanya sa loob. Nakatanggap sila ng ilang balita patungkol sa insidente ngayon na humantong sa kanila na bigyang pansin ito. Sa una, naisip nila na ang Longs ay mag-aalanggan at hindi sapat na matapang upang aktwal na ilipat ang kay Gerald. Gayunpaman, naka-out na ang paghuhusga ng bawat isa ay malinaw na mali. Naabutan namin ang director ng balita, J. Crawford. Inaayos na ng Fokker ang headline ng balita bukas para sa bahay. Parehong sinabi ni Drake at Tyson na sumugod sa pribadong silid. Dalhin mo siya, sabi ni Gerald sa malamig na boses habang nakaupo sa upuan ng boss. Hindi niya mapigilan. Dahil ginugol ni Eunice ang labis na pagsisikap upang ma-frame siya, kailangan niyang harapin muna ang isyo ng balita. Hindi mailantad ang paninirang puri ni Eunice kay Gerald sa anumang pangyayari. Ano ang ginagawa ninyo? Unhand me. Sigaw ng isang nasa katanghaliang lalaki na hindi nagtagal ay kinaladkad papasok sa silid ng ilang mga tanod. Ang taong pinag-uusapan ay ang director ng balita na binigyan ng bayad kay Eunice. Nagpunta siya sa pangalang Leach. Masarap makilala ka, G. Leach. Sigurado akong alam mo na kung bakit kita dinala dito ngayon. Nasaan ang mga bagay na nakuha ng iyong mga sakop ngayon? Tanong ni Gerald. Wala akong pahiwatig kung ano ang pinapahiwatig mo, G. Crawford. Gayon din kung maaari ko, mas mabuti mong isaalang-alang muli ang ginagawa mo ngayon. Makatarungan lamang tama at nararapat para sa aking mga sakop na kumuha ng litrato. Hindi ko kailanman ibibigay ang anumang mga litrato na kinukuha nila anuman ang gagawin mo sa akin. Panipi. Kabanata 612. Ang tono ni G. Leach ay nagyayelong sinabi niya iyon. Makatarong tama at wastong sasabihin mo. As if naman. Mula sa kung ano ang aming nalaman, ang iyong mga nasasakupan ay naghihintay sa kanilang mga sasakyan ng hindi bababa sa 2 oras bago pa man maganap ang kaganapan. Sinasabi mo ba na napansin nila ang insidente ngayong gabi na maaga pa? Habang ang surveillance system sa hotel ay madali nang wala sa kaayusan ngayon, gumagana pa rin sila sa ibang mga lugar. Hayaan na lang natin sa paghabol, G. Leach. Sigurado akong marami ka pang nalalaman tungkol sa pangyayari ngayon kaysa sa akin, tama ba ako? Tanong ni Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataong na-frame si Gerald. Nauna nang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na ang paggawa ng negosyo ay kapwa isang pagsubok at isang pagkakataon para sa kanya na makakuha ng karanasan.
Hindi pa naramdaman ni Gerald ang bigat ng kanyang mga sinabi bago ito, ngunit napagtanto niya kung gaano kay Toto ang kanyang pahayag ngayon. Sa kabila ng narinig na mga salita ni Gerald, tumanggi si G-Leech na magsalita at simpleng umiwas ng tingin. Sa kanya, hindi alintana kung gaano kalakas si Gerald, ito ay isang bagay lamang sa katanyagan. Oo naman, si Gerald at ang kanyang kapatid na babae ay sikat, ngunit ang mga long mula sa Yanken ay magkakaiba. Sila ay isang buong pamilya. Mas gugustuhin ni G-Leech na masaktan ng mag-isa kay G. Crawford kaysa kay G-Long at sa natitirang pamilya niya. Dahil sa nananatiling tahimik ka, sigurado ako ngayon na sinusubukan mong sadyang sirain ako. Mukhang hindi ko na kailangang gampanan ang magandang lalaki. Sabi ni Gerald. Tagumpay. Alam ko kung ano ang sinusubukan mong gawin. Inaasahan kong may mangyayaring ganito kaya't napag-alaman ko na ang aking mga sakop na ilantad ang buong insidente kung hindi ako babalik sa isang oras. Habang nandyan sila, gagawa rin sila ng ulat ng pulisya. Sagot ni G.G. Leech. Oh, ganoon ba? Mr. Leech, nag-iisip ka ng sobra. Tinawagan lang kita upang magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan. Wala akong balak na gawin sa iyo. You may leave now, sabi ni Gerald na may mahinang ngiti. Matapos niyang sabihin iyon, pinayagan si G. Leech na umalis. Naguluhan siya, dahan-dahan siyang bumangon upang tumungo sa exit ngunit pagkatapos ay nakita niya si Gerald na inilalabas ang kanyang telepono. Sinimulang maglaro ng video sa kanyang telepono si Gerald. Tatay, tulong. Sagipin mo ako. Sigaw ng boses ng isang batang babae sa takot sa pamamagitan ng telepono ni Gerald. Nang marinig ni G-Leech ang boses nito, agad siyang sumugod pabalik bago balisa sabihing, ano ang ginagawa mo? Iyon ba ang boses ng aking anak na babae? Manalo ka. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Ang iyong anak na babae ay nasa bayan na ng Nayon. Alam mo, ang departamento ng pelikula at telebisyon ng aming kumpanya ay pumunta doon upang kunan ng video ang tungkol sa edukasyon sa kaligtasan. Normal lamang sa amin na aanyayahan ang iyong anak na babae para sa pagbaril dahil napakaganda niya. Ang kanyang papel ay para sa isang batang babae na inagaw at kung ang kanyang ama ay hindi makamit ang isang kompromiso sa mga kidnappers, papatayin siya. Nakangiting sabi ni Zack bago kinuha ang telepono mula sa kamay ni Gerald at ipinakita ito kay G-Leech. Nang mapanood niya ang video, nalaman niya na totoo ang sinabi ni Zack. Bahagyang lumamon si G-Leech sa sandaling iyon. Ang kanilang implicit na mensahe sa kanya ay malinaw sa araw. Talagang inayos ni G-Long ang buong insidente na mangyayari upang mapanirang puri lamang kay G. Crawford. Alam na alam ni G-Leech na siya ang nagkamali rito. Kahit na ang isang tao ay nais na gumanti sa G-Leech, alam niyang wala siyang masabi. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay ligtas na ngayon at siya ay nagsasaya kasama ang mga tauhan ni G. Crawford. Binigyan siya ni G. Crawford ng isang malaking paggalang at hindi niya maaaring panatilihin lamang ang kanyang kilos. Ginoo Crawford, nang inangkin nila na iyong tinaguriin ang batang babae noong una, tiyak na hindi ako naniniwala doon. Nadama ko na mayroong ilang uri ng hindi pagkakaunawaan, at alam ko ngayon na ito ay isang kilabot, labis na napakalaking hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni G. Leech, mapatla ang kanyang mukha. Hindi ikaw ang may kasalanan dito, G. Leech. Gayon din, hindi kami sapat na malazwa upang malayang maitim ang iba tulad ni Eunice. Sabihin sa amin kung paano namin ito dapat lutasin. Maunawaan akong sinasadya mong subukang sirain ako, tiyak na hindi ako magiging payag at masaya tungkol dito. Sabi ni Gerald. Sige, sasabihin ko sa inyong lahat ang totoo ngayon. Sinabi sa amin ni Eunice na baguhin ang mga litrato upang mapanirang pustaka. Ang kanyang layunin ay upang makuha ang owns upang maging iyong mga kaaway. Ako, para sa isa, ay naniniwala na hindi mo kailanman gagawin ang isang marumi at masamang bagay, G. Crawford. Paliwanag ni G. Leech, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng malamig na pawis. Ngayon na sinabi ni G. Leech sa kanila ang totoo, tumingin si Gerald kay Zack at bahagyang tumango. Pagkatapos ay ipinakita ni Zack kay G. Leech ang isa pang video. Habang pinapanood ang video, nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Hindi nagtagal ay galit na galit si G. Leech na namumutla ang kanyang buong mukha. Kabanata 613. Iyon ba ang mga sakop ni G-Long? Ipinakita ang video sa isang bahay sa Nayon at sa loob nito, 5 lalaking naka-black suit ang sabay na itinali at binugbog. Namamaga ang lahat ng kanilang mukha sa oras na tumigil ang mga nasasakupan ni Gerald at nagsimulang magbantay sa mga dumakip. Walang duda tungkol dito. Ang mga nakatali na kalalakihan ay maaaring maging mga sakop lamang ni G-Long. Ginoo Leech, Eunice ay isang napakasamang tao. Dahil natatakot siyang bumalik ka sa iyong mga salita, iniutos niya para sa ilan sa kanyang mga nasasakupang makuha ang iyong anak ngayong hapon. Maswerte ka na nauna ang mga kalalakihan natin doon. Nakangiting sagot ni Zack.
Matapos marinig ang kanyang paliwanag, nagawa ni Jilich na magkasama ang buong insidente. Yun Eunice. Napakasama ng lalaking iyon. Halos lokohin ko siya. G. Crawford, malubhang nagkamali ako sa iyo sa pagkakataong ito. Sabi ni Jilich habang humihingi siya ng paumanhin na paulit-ulit na yumuko sa harap ni Gerald. Taos-puso ang kanyang paghingi ng tawad. Kung sa bagay, ang hindi direktang pagkakasangkot ni Gerald ang nagligtas sa kanyang anak na babae. Alam ni Jilich ngayon na si Eunice ay ang uri ng tao na gagamit ng lahat ng uri ng mga underhanded na mga scheme at nangangahulugan lamang upang makamit ang kanyang mga layunin. Kung talagang nakuha ni Eunice ang kanyang anak na babae, tiyak na mangyayari sa kanya ang masamang bagay kung pinili ni Jilich na kalabanan siya. Ang pag-iisip tungkol sa nag-iisa lamang na ito ay nagawa ni Jilich na may parehong pagsisisi at takot. Kasabay nito, siya rin ay nakonsensya at nagpapasalamat kay G. Crawford. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang kanyang tinig bago sinabi, Mr. Crawford, mayroon akong isang recording dito sa akin na sigurado akong magiging interesado ka. Narinig iyon, sina Gerald at Zack ay walang imak na napatingin sa isa't isa. Tumango si Gerald sa kaumusbong ang isang record ni Jilich. Tila hindi na kailangang mag-alala ni Gerald tungkol sa isyo ng balita. Si Jilich mismo ay tila alam kung ano ang kailangan niyang gawin upang mahawakan ang natitirang gulo. Ang natitira lamang na gawin ay para makitungo ng maayos ni Gerald kay Eunice. Sa sandaling iyon biglang nagring ang telepono ni Gerald. Nagulat siya, ito ay isang tawag mula kay Tammy. Habang iniisip niya ito, napagtanto niya na hindi pa niya ito nakilala kahit na siya ang matalik na kaibigan ni Gia. Nahulaan niya na dapat siyang tumatawag dahil sa nangyari ngayon sa pagitan nila ni Gia. Tiyak na hindi naintindihan ni Gia ang sitwasyon. Pagkakuha niya agad ng telepono, marinig niya kaagad ang hindi nasisiyahan na tinig ni Tammy na nagsasabing, ano ang kahulugan nito, Gerald? Ano ang ginawa mo kay Gia? Walang humpay siyang umiiyak mula nang umuwi siya ngayon lang. Ngayon ay dapat maging isang labis na kagalakan na araw para sa kanya mula nang makuha niya ang unang pwesto para sa semestre na ito. Kahit na siya ay may karapatan sa pinaka natitirang mag-aaral ng rekomendasyon na may pasok sa universidad. Una naming binalak na mag-host ng isang pagdiriwang para sa kanya. Paano naging ganito ang mga bagay? Nagkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan at wala akong maipaliwanag sa kanya ng anupaman sa oras. Sagot ni Gerald. Sa una, medyo nagmamalasakit si Gerald tungkol sa kung paano siya tingnan ni Gio mula nang siya ay kaibigan niya. Bago pa man tumawag si Tammy, naisip na niya ang tungkol sa pagbibigay sa kanya ng isang karapat-dapat na paliwanag. Sa kasalukuyang pagbago ng mga kaganapan, hindi na magiging mahirap para sa kanya na gawin ito. Gayunpaman, hindi nagawang i-shake ni Gerald ang katotohanang nagbabahagi ng pagkain si Gia sa kanyang kalaban. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit sa kanya. Tinatrato siya bilang kaibigan, ngunit sa huli ay kasama niya si Eunice. Ano pa ang dapat kong ipaliwanag? Napaisip si Gerald sa sarili. Hindi pagkakaunawaan. Ano ang hindi pagkakaunawaan? Tinanong ko na siya ngunit ayaw niyang sabihin sa akin ang anuman. Nagiging malabo ka rin kaya kung talagang hindi pagkakaintindihan, mabilis na lumapit at ipaliwanag sa kanya ang buong kwento. Nasa bahay kami ni Gia ngayon. Alam na alam ni Tammy ang ugnayan ni Gerald, Mila, at Gia. Gayunpaman, ang naging sanhi ng pagkakaroon ng labis na sakit na si Gia ay si Gerald pa rin. Bilang matalik na kaibigan ni Gia, hindi makita ni Tammy na makita ang paghihirap niya ng ganoon. Iyon ang dahilan kung bakit siya kumalas upang bigyan ng tawag si Gerald sa una. Tumanggi akong pumunta, sabi ni Gerald sa isang marahang boses. Hindi na kailangan para sa akin na mas makulong sa gulo na ito. Tumayo na ako laban sa Longs alang-alang kay Xavier. Ngayon ay mayroon na si Gia. Hindi mapalagay si Gerald na nasa gitna ng isyong ito, karamihan ay dahil sa kasangkot si Gia sa equation, ano ang ibig mong sabihin na hindi ka pupunta? Tingnan, alam kong mayroon kang Mila, ngunit mangyaring. Kahit na hindi mo nais na ipagpatuloy ang pagiging kaibigan niya, kailangan mong ipaliwanag ng maayos sa kanya ang sitwasyon. Kung sa bagay, lahat ng ito ay nagsimula dahil sa hindi pagkakaintindihan, hindi ba? Umibig na siya sa'yo noon dahil sa palarang binigyan mo siya ng jade bracelet. Alam ko ngayon na ikaw si G. Crawford at ikaw ay kamangha-mangha at lahat, ngunit hindi mo ba naiisip na medyo walang kabuluhan para sa iyo na maglaro lamang sa puso ng isang batang babae tulad nito? Sumagot Tammy, ang kanyang boses nag-aalala. Hindi ako naglaro ng puso ng sinuman. Sabi ni Gerald. Gayunpaman, ang sinabi ni Tammy ay sapat na upang muling isaalang-alang si Gerald. Totoo na ang kanyang buong relasyon kay Gia ay nagsimula dahil lamang sa ilang hindi pagkakaunawaan. Walang sinadya ang nagawa niya sa oras na iyon. Kabanata 614. Bamantong hininga si Gerald sa sarili.
Pupunta lang ako at ipapaliwanag ko sa kanya. Ibubunyag ko sa kanya kung anong uri talaga ng tao si Eunice. Mabuti, magtungo ako ngayon. Sabi ni Gerald. 6:00 na ng gabi ngayon at sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Gerald. Sinundan siya ng duo ng Drake at Tyson hanggang sa bahay ni Gia. Pagdating nila sa front gate, naghintay ang duo sa labas nang pumasok si Gerald. Doon, Gia. Mangyaring huwag kang malungkot. Kahit na hindi ako sigurado kung ano ang nangyari sa pagitan ninyong dalawa, ngayon pa rin sa araw na natanggap mo ang pamagat ng pinaka-natitirang mag-aaral ng rekomendasyon na may pasok sa universidad. Tuldok. Ito ay isang araw para sa pagdiriwang, hindi ba? Kinumbinsi si Tammy. At saka, baka balang araw ay mapagtanto ni Gerald kung gaano kakagaling. Pasimpleng ngini siya ni Gia nang marinig iyon. Huwag mo nang subukang akitin ako, Tammy. Ang bagay na nangyari sa pagitan namin ni Gerald ay hindi kasing simple. Sa totoo lang, kalimutan mo ito. Ayoko nang pag-usapan ito. Tuwing naiisip ko siya ngayon, naiinis lang ako. Sabi ni Gia habang huminga ng malalim. Sa sandaling ito, si Gia ay nakakaramdam ng takot sa lahat ng mga kalalakihan sa pangkalahatan. Pagkatapos ng lahat, kanina pa niya nakita ng mismong mga mata nito na gaano man kaganda ang hitsura ng isang lalaki, sa huli ay magiging isang scumbag lamang sa lihim. Kung hindi pa niya nasaksihan ang eksena para sa kanyang sarili, hindi siya naniniwala na nagawa ni Gerald ang ganoong bagay. Ang isiping ang taong gusto niya dati ay hindi naiiba sa lahat ng ibang mga lalaki. O sige, hindi ko na ito pag-uusapan pa. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanang dapat kang maging masaya ngayon. Naghanda pa nga ako ng sorpresa para sa iyo. Sabi ni Tammy habang sumisipsip ng pulang alak. Tulad ng pag-uusisa ng lahat sa kung anong sorpresa ang inihanda ni Tammy, nagring ang doorbell. Ang sorpresa ay narito. Pagdating, tuwang-tuwa na sabi ni Tammy habang papunta sa pintuan. Sa pakiramdam na hindi na siya dapat magpakita ng anumang karagdagang negatibong damdamin, si Gia ay sumabog sa isang mahinang ngiti habang nakatingin sa pintuan. Gayunpaman nang makita niya si Gerald na nakatayo sa may pintuan, unti-unting nawala ang ngiti niya. Tumawa ng malakas si Tammy bago sinabi tulad ng sinabi nila, ang taong magsisimula nito ay dapat wakasan na. Tinawagan ko siya upang mapag-usapan ninyong dalawa. Maaari mong ayusin ang anumang hindi maligayang hindi pagkakaunawaan sa bawat isa ngayon. Sabi ni Tammy. Bakit ka dumating? Tanong ni Gia. Ang kanyang kaakit-akit na mukha ngayon ay kasing lamig ng yelo. Dumating ako upang ipaliwanag ang tungkol sa kung ano ang nangyari ngayon. Ang lahat ay isang malaking hindi pagkakaintindihan lamang, sabi ni Gerald. Ayokong pakinggan ito kaya wala kang dapat ipaliwanag. Kung wala nang iba pa, G. Crawford, pagkatapos ay mangyaring umalis. Nasasaktan ang aking mga mata nang makita ang isang kasuklam-suklam na taong nakatayo sa harapan ko. Sumagot Gia, ang kanyang mga salita nagyayelong malamig. Huminga ng malalim si Gerald bago sabihin, tingnan mo, nais ko lang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. Sa palagay ko hindi talaga kailangan iyon, G. Crawford. Hindi isang malaking pakikitungo kung ipaliwanag mo ito sa akin o hindi pa rin. Gayon din, oras na ng gabi. Hindi wasto sa iyo na narito dahil may mga batang babae lamang dito. Ayoko ring isipin ni Eunice na nakikipag-ugnay pa rin ako sa iyo. Kaya kung wala nang iba umalis na lang. Sinabi ni Gia, mas malamig kaysa dati. Matapos marinig iyon, malinaw na malinaw kay Gerald. Ngayon na iniisip ko ito ay nakakatawa. Hindi kinakailangan para sa akin na pumunta dito upang subukang ipaliwanag ang aking sarili sa una. Ano pa, tinutugunan na niya siya bilang Eunice ngayon sa halip na si Jilong. Hulaan ko na sa wakas natagpuan niya ang kanyang totoong pagmamahal. Napakahusay. Hindi na kita guguluhin. Sabi ni Gerald na may mapait na ngiti bago tumalikod para umalis. Hawakan mo. Sigaw ni Gia nang tumigil si Gerald. May isang bagay na nais kong ibalik sa iyo. Kabanata 615. Ang pinag-uusapan na bagay ay ang bracelet ng jade na ibinigay sa kanya ni Gerald dati. Mula sa sandaling ito, huminto kami sa pagkakaroon ng isang relasyon. Tagumpay. Upang isipin na itinago ko ang bracelet na ito ng jade sa akin hanggang ngayon. Tuldok. Sa una, naisip ko na magiging isang magandang alaala na panatilihin sa akin dahil hindi namin magagawang makasama ang bawat isa. Gayunpaman, ang mga mementos ay hindi na kinakailangan. Mababawi mo ito. Malamig na sabi ni Gia habang inaabot ang bracelet sa kanya. Mabuti sa akin. Gayon din, Gerald, inaasahan kong tatanggalin mo ang aking contact number pagkatapos nito. Damaykit ka sa iyong mila at mananatili ako kay Eunice. Wala kaming dahilan upang makita o makipag-usap muli sa isa't isa pagkatapos nito. Gagawin. Wala talagang ibang sasabihin si Gerald.
Matapos kunin ang pulse areas, pa-impel niyang binati si Tammy at ang iba pang mga batang babae ng isang tahimik na tumango bago kaagad umalis sa lugar. Ano? Bakit kanya binitawan ng napakadali, Gia? Ano ang eksaktong nangyari sa inyong dalawa? Tinanong ni Tammy, maliwanag sa kanyang boses ang pagkalito. Wala yon, itigil mo lang ang pagtatanong tungkol dito. Siya nga pala, binigyan ako ni Eunice ng isang medyo marangyang regalo sa akin ngayong hapon. Dadalhin ko ito para makita ninyong lahat. Maghintay ka rito habang pupunta ako para kunin ito. Sabi ni Gia habang pinupunasan ang luha niya at pilit na ngumiti. Nakikita kong gaano kahirap na pinipilit ni Gia na ngumiti, ang kanyang mga kaibigan ay hindi lamang makapagpakain, uminom, o masiyahan. Gia, maaari mo bang mangyaring hindi maging ganito? Tingnan kung ayaw mong pag-usapan ito, ayos lang, ngunit maaari mo bang mangyaring pigilin ang pagpapahirap sa iyong sarili? Alam nating lahat na hindi mo gusto si Eunice. Maliwanag na gusto mo si Gerald kaya bakit ganito ang pagsisinungaling mo sa sarili mo? Sabi ni Tammy, hindi ko pinahihirapan ang sarili ko. Iniisip mo lang lahat. Alam mo, sa palagay ko naiintindihan ko na rin sa wakas. Hindi ko talaga nagustuhan si Gerald sa paraang gusto ng isang babae sa lalaki. Ngayon na iniisip ko ito, lahat ng nararamdaman kong para sa kanya ay marahil dahil lamang sa awa at awa. Hindi ko siya minahal noong una. Ano man, medyo masaya na ako at nakaka-relax ngayon. Hindi ko na kailangang mag-alala o mamimiss pa siya. Makakasama ko si Jilong at manugang ni Long. Tagumpay. To be frank, hindi ba lahat kayo naiinggit sa akin? Nakangiting sabi ni Gia. Si Tammy at ang iba pa ay walang magawang tumingin sa bawat isa. Walang alam sa sasabihin kaya nanatili silang tahimik. Si Gerald naman, alam na ang lahat sa pagitan nila ni Gia ay natapos na sa wakas. Hindi niya talaga mailagay ang pangalan sa emosyong nararamdaman. Hindi ito kagalakan o kalungkutan man. Sa madaling sabi, komplikado ang damdaming naramdaman niya. Nang bumalik siya sa hotel kasama ang Drake at Tyson duo, nakatanggap si Gerald ng isang tawag mula kay Zack hinggil sa paghahanap para sa taong tumalon mula sa ikapitong palapag ng bintana ng hotel. Bagaman nagpatupad si Zack ng maraming mga taktika, ang ilan ay mas malakas pa kaysa sa iba, upang hanapin ang taong iyon, hindi niya mahanap ang salarin. Mula sa kung ano ang maaari nilang isipin, ang taong hinahanap nila ay dapat na isang dalubhasang umaakyat. Magiging natural din na ipalagay na napakatuso din niya. Habang si Gerald ay maayos na hindi nakakakuha ng instant na mga resulta, dahil natanggap na nila ang kinakailangang paglilinaw mula kay G. Leach kanina na talagang sinisiraan si Gerald, ang taong tumalon sa bintana ay kailangan pa ring mahuli sa huli. Napansin na sinisisi ni Zack ang kanyang sarili, simpleng pinayuhan siya ni Gerald na huwag maging masyadong balisa. Payapa ang gabi para kay Gerald at maaga siyang natulog. Gayunpaman, mas maraming magulong bagay ang nangyayari sa gitna ng kapayapaan. Bilang isang hindi kilalang tao na nakaupo sa tabi ng isang ilog, masinop niyang sinabi, "Ginawa ko ang gusto mo, Long. Ngunit hindi ko pa nakikita ang perang ipinangako sa akin. Manalo ka, magtiyaga ka, ang iyong pangunahing layunin ay pa rin upang makahanap ng tamang lugar upang magtago. Huwag mag-alala, ang bayad ay hindi pupunta kahit saan." Hini siya ng isang malamig na boses sa kabilang dulo ng linya. Kabanata 616. Ang bagay ay hindi ko madali ang pakiramdam tungkol dito, Jilong. Inaasahan kong nalalaman mo na dahil sa iyo, napunta ako hindi lamang sa pagkakasala kay G. Crawford, kundi pati na rin sa pamilya ng Owens. Alam mo, hinahanap ako ng mga tauhan ni G. Crawford sa buong Mayberry City kahapon. Kung talagang nagpa siya si Miss Rosalie na alamin ang kaso sa hinaharap, tiyak na tapos ako para. Ang nagsasalita, pagkatapos ay nagdagdag, tinalikuran ko na ang lahat upang matulungan lamang kita sa oras na ito, kaya tinidor sa lalong madaling panahon ang mas maaga na umalis ako sa lugar na ito na pinabayaan, mas mabuti. Ito ay hindi isang kahabaan upang sabihin na ang pamilya Owens ay kalaunan malalaman kung sino talaga ang nagpatong ng kanilang mga kamay kay Miss Rosalie. Kung mangyari iyan, tiyak na magaganap ang kaguluhan. Kung sa bagay, ang Long at ang Owens ay nagkaroon ng maraming pakikitungo sa negosyo. Deem it, Harry. Binabantaan mo ba ako? Sagot ni Eunice habang humihilik siya ng malamig. Si Eunice talaga ang nag-set up ng parehong Rosalie at Gerald pabalik sa hotel. Bahagi ito ng kanyang plano na tipunin ang may kakayahang mga kakampi upang tuluyang maibagsak si Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang Owens at ang Longs humawak ng halos pantay na halaga ng lakas. Sa pagsasama ng dalawang dakilang puwersa, tiyak na kayang talunin ni Eunice si Gerald. Kung ang lahat ay napunta ayon sa plano, hindi lamang niya may save ang dalaga sa pagkabalisa, ngunit tutulungan din niya ang Long pamilya na mabawi ang kanilang kapangyarihan at mga industriya sa Mayberry City.
Ang Longs ay sa wakas ay makakakuha ng kanilang pagkakataon na makapaghiganti matapos na itaboy sila ni Jessica mula sa komersyal na industriya ng Mayberry City noong nakaraan. Kapag nangyari iyon, magiging daan ito para manahin ni Eunice ang mas malaking bahagi ng sunod-sunod ng kanyang pamilya sa hinaharap. Naturally, alam din ni Harry ang galit sa pagitan ng Crawfords at the Longs. Alam niya kung paano madaling tipunin ni Eunice ang maraming mga taga-suporta at taga-tulong sa Mayberry City sa loob ng isang maikling panahon. Ang Long pamilya pagkatapos ng lahat ay naging bahagi ng lungsod ng Mayberry sa nakaraan, at ang mga koneksyon at ugnayan na itinayo nila noon ay nakatayo pa rin hanggang ngayon. Tignan, hindi ko naman talaga gusto ang pagbabanta sa iyo, ngunit wala naman talaga akong pagpipilian dito. Kung hindi ko makuha ang pera sa lalong madaling panahon, baka hindi ako mabuhay ng sapat upang makuha ito. Para malaman mo lang, hindi pa nakabalik ang kapatid ni Gerald. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa akin kapag siya ay bumalik at nalaman na nakipagsabuatan ako sa iyo upang ma-frame ang kanyang kapatid? Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa Long pamilya noon? Kailangan mo ba ako upang may refresh ka sa totoong nangyari? Sabi ni Harry. O sige, nasaan ka? Magpadala ako ng isang tao upang ibigay sa iyo ang pera ngayon. Siguraduhin pigilan mo ang bibig mo at umalis ka agad kapag natanggap mo ang pera. Malamig na sagot ni Eunice. Matapos marinig iyon, ibinahagi agad ni Harry ang kanyang lokasyon kay Eunice. Hindi nagtagal bago lumitaw ang dalawang kotseng Maybach kay Harry. Lumabas ang isang matandang lalaki kasunod ang ilang mga tanod na bihis na itim ang suot. Sa sandaling ang lahat sa kanila ay nakatayo sa harap ni Harry, nagsimula siyang mag-chuckle bago sabihin, ngayon ganito dapat. Ang pagsiset up ng iba upang masisi ang aking hangarin. Lahat kayo ay tiyak na may tamang pagpipilian sa pagkuha sa akin. Tinitiyak ko sa iyo na hindi sila makakakuha ng isang hibla ng katibayan. Haha, anuman, hayaan mo muna akong magbilang ng pera. Pagkatapos ay kinuha ni Harry ang pera at nagsimulang magbilang, isang ngiti sa kanyang mukha. Tiyak na isang matalinong desisyon na kunin ka. Tiyak na sanay ka, bibigyan ka namin yan. Gayunpaman, medyo napag-uusapan mo. Dahil kapwa ang mga Crawfords at ang Owens ay kasangkot sa bagay na ito, ang aking batang Panginoon ay nag-aalala ng bahagya na hindi mo mapapanatili ang iyong bibig sa pangmatagalon. Hini siya ng matandang lalaki na kamukhang kamukha ng isang tagapangasiwa. Huwag kang mag-alala. Nakatatak ang labi ko. Sagot ni Harry habang nagpatuloy sa ngiti. Sa sandaling iyon tumingin ang matanda sa kanyang mga nasasakupan. Kabilang sa mga ito ay ang mahabang buhok na Scorpion. Nakikita ang kanilang pahiwatig, lahat sila ay agad na sinuntok si Harry, na pinapailalim siya sa ilang segundo. Ang fuck! Sinusubukan ba ninyong talagang patahimikan ako para sa mabuti? Damn lahat! Hahaha! Paumanhin, Harry! Sa maliwanag na bahagi, ang iyong sakripisyo dito ngayon ay matiyak na ang Owens at ang Longs ay gagana ng sama-sama lamang. Sa wakas ay magagawa nating alisin ang pamilyang Crawford. Gayon din habang kami ay nasa ito, hindi mo dapat kailanman banta si Geelong sa una. Tapusin mo na siya. Nang matapos ang kanyang pangungusap, ang Scorpion na ang kamay ay nakabenda nagsimulang sakalin si Harry. Fuck kayong lahat. Sa kanyang pagtatangka upang makatakas sa buo ng kanyang buhay, nagawang palayain ni Harry ang Scorpion. Sa kanyang leeg na sandaling napalaya mula sa pagkakahawak ni Scorpion pagkatapos ay agad na sumisid sa ilog si Harry na sinigurado ang kanyang pansamantalang pagtakas. Damn lahat. Paano kayong lahat maging walang ingat? Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang taong yun. Kung hindi natin siya makamit ngayon, maaaring hindi na tayo magkaroon ng isa pang pagkakataon na katulad nito. Sigaw ng Katie wala sa kanyang mga nasasakupan. Tungkol kay Harry, nanatili siya sa tubig ng mahabang panahon bago tuluyang gumapang sa pampang. Sa sandaling natitiyak niya na ang baybayin ay malinaw, sinimulan niya ang pagmumura ng matindi. Iyon ang Eunice Long. Ano ba siyang bastard? To think halos namatay ako dahil sa kanya ngayon. Mabuti naman. Dahil hindi ako makakagawa ng pera mula sa iyo kung gayon hindi na kailangan ng anumang karagdagang pag-aalanggen. Naglakas loob ka bang ipatong ang iyong mga kamay sa akin? Ilalagay ko na ang akin sa babae mo. Maghintay ka. Kabanata 617. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang mga kaibigan ni Gia ay kasama pa rin niya sa bilya ng pamilya Quarrington. Ang mga batang babae ay magkasabay na nag-iinuman at kumakanta tila masaya. Sa totoo lang pinipilit nilang lahat na pasayahin si Gia upang makalimutan niya ang lahat ng kanyang kalungkutan tungkol kay Gerald. Dahil ang mga magulang ni Gia ay nauna nang umalis para kay Yanken, napagkasunduan ni Tammy at ng iba pang mga batang babae na manatili sa gabi upang makasama siya. Sabihin mo Tammy, kailangan kong gumamit ng banyo. Sasamahan mo ba ako? Tanong ni Gia. Sigurado. Pareho silang nagtungo sa banyo ng magkasama.
Gayunpaman hindi masyadong nagtagal may maririnig na sigaw na nagmumula sa itaas. Nagulat agad na sumugod ang lahat patungo sa pinanggalingan ng hiyawan. Gayunpaman sa sandaling nakarating sila sa banyo wala sina Tammy at Gia sa kung saan. Tammy, Gia, tigilan mo na ang magulo sa amin. Asan kayong dalawa? Ang mga batang babae ay nagsimulang sumigaw habang hinahanap nila ang paligid ng villa. Matapos lumipas ang kaunting oras napagpasyahan nila na ang pagkawala nila ay walang kalokohan. Talagang nawala sila ng walang bakas. Sa puntong iyon karamihan sa kanila ay labis na nag-aalala na sila ay nasa bingit na ng luha. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano pa ang magagawa natin? Kailangan nating tumawag sa isang tao. Pagbalik sa Gia at Tammy, nagising sila sandali pagkatapos sa tila isang inabandonang bahay sa gitna ng wala kahit saan. Ang naalala lamang nila ay isang anino na figure ang lumitaw sa harap nila nang papasok na sila sa banyo. Ang huling bagay na naalala nila bago pumanaw ay nakaramdam ng matalim na sakit sa kanilang likuran. Bitawan mo tayo. Sino ka? Takot na sigaw ni Gia. Bitawan natin ito kaagad. Binalaan ka namin, mahusay na nakakonekta si Gia sa maraming mayaman at maimpluwensyang mga tao. Kung tatanggihan mo pa rin kaming pakawalan tiyak na tapos ka. Dagdag ni Tammy, medyo nanginginig ang boses nito. Hahaha, ay hindi, takot na takot ako. Mangyaring alam ko kung sino ka, Miss Gia. Alam kong alam na ikaw ang kasintahan ni Jilong. Upang sabihin sa iyo ang totoo, iyon ang pangunahing dahilan kung bakit ka inagaw sa una. Didiretso ako sa paghabol, Miss Gia. Kailangan kong pilitin mo ang bastard Younes na tinidor ang perang inutang niya sa akin. Sa sandaling makuha ko ang aking pera, aalis ako kaagad nang hindi man lang hinawakan ang isang hibla ng buhok sa iyong ulo, Miss Gia. Siyempre, ang pinag-uusap ang kidnapper ay walang iba kundi si Harry. Pagkatapos ng lahat siya ang uri ng tao na namuhay para sa pera at gagawa siya ng anumang bagay upang higit na mapagtanto ang kanyang mga kamay. Kahit ngayon nagbabanta lang siya at pinupahiran si Younes upang makuha ang cash na ipinangako sa kanya. Hindi niya talaga sinubukang sirain ang kanilang relasyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa niya nagsiwalat ang katotohanan tungkol sa pag-set up para sa parehong Gerald at Rosalie na pinagsama kasama ni Younes. Bukod sa na, may kamalayan din si Harry na kung may makalabas na balita tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa kaso, sabay niyang masasaktan ng mga Crawfords, ang Longs, at ang Owens tiyak na magdusa siya ng isang kakilakilabot na kamatayan kung darating ang araw na iyon. Si Harry ay sapat na matalino na hindi kumilos batay sa kanyang emosyon na humantong sa kanya na sa wakas ay makabuo ng kanyang kasalukuyang ideya sa halip. Hehe, totoong maganda ka, Miss Gia. Sigurado ako na bibigyan ako ni Jilong ng anumang halaga ng pera kapalit ng kaligtasan ng kanyang magandang kasintahan. Sabi ni Harry habang marahang pinipisil ang pisngi ni Gia. Si Jilong ay hindi lamang ang taong darating pagkatapos ng iyong leeg. May isa pang pantay na mayaman at maimpluwensyang tagapagmana na malapit kay Gia. At ang kanyang pangalan ay G. Gerald Crawford mula sa Mayberry City. Bulalas ni Tammy. Ano? Gerald. Sagot ni Harry, isang nakatulalang ekspresyon ng mukha niya. Kung hindi dahil kay Gerald, hindi siya mababawas sa kanyang kasalukuyang estado kung saan kailangan niyang laging magtago sa ilang. Alam na alam ni Harry na ang pamilyang Crawford ay hindi dapat maliitin sa anumang sitwasyon. Itigil mo na, Tammy. Sinabi ko na sa iyo, wala na akong magagawa sa taong iyon. Hindi na kami konektado sa anumang paraan. Bakit sa mundo posible niya akong tulungan ngayon? Sabi ni Gia habang nakatingin kay Tammy. Manalo ka. Duda ako dyan. Kahit na hindi ka na magkaibigan, naniniwala akong ililigtas ka pa rin ni Gerald sa huli. Kabanata 618. Mukhang tiwala si Tammy sa kanyang mga sinabi. Hindi ko nais na makita ang scumbag na iyon muli. Sagot ni Gia. Hoy, tapos na ba kayong magsalita? Kung hindi mo namamalayan, hostage ka. Nagpapanggap ka ba na wala ako ngayon? Galit na sabi ni Harry. Narinig iyon, takot na takot si Tammy kaya agad siyang tumahimik. Kinusat ang tulay ng kanyang ilong pagkatapos ay kinuha ni Harry sa kanya ang cellphone ni Gia. Narito, wala akong pakialam sa aling mayamang tagapagmana ang iyong pinag-uusapan, nais ko lang ang aking Diyos dampera. Pagmamaktol ni Harry habang tinitingnan niya ang mga kontak ni Gia upang hanapin si Younes. Gia, bakit mo ako tinawag sa labas ng asol? Tinanong si Younes sa isang mapagmahal at nakakatono na tono kaagad pagkakuha niya ng tawag ni Harry. Gupitan mo na ang crop. Nasa kamay ko na si Gia ngayon. Kung hindi mo nais na makatagpo ang iyong mahalagang Gia ng anumang mga aksident, iminumungkahi kong ibigay mo sa iyo ang pera na utang mo sa akin kaagad. Palayain ko sila pagkatapos nito. Sinumpa si Harry sa pamamagitan ng telepono. Ano, Harry?
Matapang ka, bibigyan kita ng ganyan. Ngunit upang isipin na agawin mo talaga siya nung iniligtas ko ang iyong buhay. Sumagot si Eunice, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Iniligtas ang aking buhay. Hahaha, may sasabihin ako sa iyo, Eunice. Aayusin ko ang pareho at luma ng mga bagong account sa iyo ngayon. Gusto ko din triple ang dami ng orihinal na kabuuan ng pera na utang mo pa rin sa akin. Isaalang-alang ito bilang isang kabayaran para sa emosyonal at psikolohikal na pinsala na nagawa mo sa akin. Kung nagkakaroon ka ng pangalawang pag-iisip, mayroon din ako ng lahat ng mga kuha ng iyong paggawa ng lahat ng iyong masamang gawain sa nakaraan. Kung nais mong ibigay ko sa iyo ang mga pag-record na iyon, ipadala sa akin ang pera. Sa personal, pareho sa atin ang makakapag-ayos ng score sa pagitan natin pagkatapos nito, minsan at para sa lahat. Tinisya ni Harry habang ipinapaliwanag ang kanyang mga tuntunin. Ngayon na nakita ni Harry ang totoong mga kulay ni Eunice, hindi siya mahuhulog sa parehong bitag ng 2 beses sa isang hilera. Habang ang mga tauhan ni Eunice ay napakalakas, talagang mahuhuli ba nila siya? Haha, sigurado si Harry na naiintindihan ni Eunice kung ano ang nakataya ngayon. Hindi ako pupunta doon ng personal. Gayunpaman, magpapadala ako ng isang tao upang ibigay sa iyo ang pera. Nasaan ka? Tulad ng sinabi ko dati, kailangan mo itong ibigay sa akin ng personal. Mayroon pa ring ilang mga bagay na kailangan kong pag-usapan sa iyo, harapan. Tinitiyak ko sa iyo na kung hindi ka darating mag-isa, tiyak na pagsisisihan mo ito sa hinaharap. Gayon din, tila nakalimutan kong banggitin ito ng mas maaga. Mag-isa kang dumating. Sabihin mo kung ano ang gusto mo, sinabi ko sa iyo na hindi ako pupunta. Ang aking desisyon ay pangwakas. Kung nais mo, maaari kang lumapit sa halip upang makitungo sa akin. Sagot ni Eunice habang tumatawa. Damn it. Seryoso ka bang hindi nagpaplano na lumapit? Kung ikaw ay paulit-ulit sa iyong pasya, hulaan ko tatataken ko ang pera. Gayunpaman, totoo bang naniniwala ka na hindi ko aalisin ang aking hindi nasisiyahan sa iyong kasintahan? Ang ganda niya, alam mo. $450,000. Iyon lang ang ibibigay ko, at kapag natanggap mo ito, inaasahan kong kapwa ang aking kasintahan at ang mga pag-record ang ibibigay. Walang karagdagang silid para sa talakayan. Habang naruroon kami, dapat kang maglaan ng oras upang isaalang-alang din ang iyong sariling kapalaran. Pagkasabi niyon ay agad na bumaba si Eunice. Kamusta? Kamusta? Damn it. Ang brute naman. Wala man lang siyang pakialam sa sarili niyang babae. Sigaw ni Harry, namula ang mukha niya sa galit. Si Gia mismo ang nakarinig ng buong usapan. Bagaman hindi niya kailanman nagustuhan si Eunice, una pa rin ay nakaramdam siya ng ginaw sa kanyang puso pagkatapos makinig sa tawag nila. Sure sapat hindi alintana kung gaano kahusay ang isang scumbag na nagpapanggap, magiging scumbag pa rin sila sa huli. Karaniwan ito sa mga sandali ng krisis kung saan ang kanilang totoong mga likas na katangian ay malantad sa wakas. Hahaha, sasabihin ko lamang sa iyo ngayon na hindi kami naging mabuti sa pagsasama ni Eunice. Kung nagpaplano ka pa rin gamitin ako bilang isang hostage upang bantayin siya, managinip ka. Sabi ni Gia habang nakangiti siya ng mapangiti. Ano pa bang magagawa ko? Hindi ko maiwanan na walang dala. Sabay-sabay kong nasaktan ang 3 mayayaman at maimpluwensyang pamilya. Hindi babawasan ito ng $450,000. Sagot ni Harry habang balisan nitong kinamot ang likod ng kanyang ulo. Bigla siyang nagsimula ng tapikin ang mga hita. Parang dumating siya ng biglang napagtanto. Fuck, muntik ko nang makalimutan. Kung nabigo ang lahat, dapat ko lang subukang makagawa ng isang kayamanan kay G. Crawford. Kung ang Long pamilya ay handang ibigay sa akin ang $450,000, kung gayon si G. Crawford ay dapat na talagang handa na magbayad ng higit pa. Kung sa bagay, mas mayaman siya sa kanila. Kung maswerte ako, maaari ko ring airak ang mga numero hanggang $750,000. Ngayon ito ay magiging isang karapat-dapat na transaksyon. Ano pa, nasa akin na ang lahat ng impormasyon na nais niya pa rin. Hahaha, pasigaw na sabi ni Harry habang nakangiti. Pagkatapos ay lumakad siya patungo kay Gia bago sinabi, Miss Gia, mangyaring bigyan mo ako ng contact number ni Mr. Crawford. Ayaw kong biguan ka, ngunit wala na akong kinalaman sa lalaking iyon. Sa madaling salita, wala akong number sa akin. Gayon din, hindi ba sa palagay mo medyo nakakatawa ang paggamit sa akin bilang isang hostage upang bantayin siya? Malamig na kinutya ni Gia. Haha, at ano ang katawa-tawa tungkol doon? Kaya kahit na hindi siya dumating para sa iyo, tiyak nagugustuhin niya ang mahahalagang impormasyon na nasa kamay ko. Pagkatapos ng lahat, malamang na nakikipaglaban pa rin siya upang malinis ang kanyang pangalan pagkatapos ni Jilong at itinakda ko siya para sa tangkang kaso na sinasangkot si Rosalie noon.
Tiyak na pupunta siya sa pagkabalisa na hanapin ako kapag napagtanto niya na nasa akin ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Dahil balak na umalis si Harry sa bansa kapag nagtagumpay siya sa kanyang mga plano, hindi na siya nag-alala tungkol sa pagtatago ng anumang mga lihim. Sa puntong ito, ang pagkagalit sa iba ay ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin. Pagkarinig ni Gia nito, tinaas niya kaagad ang kanyang ulo bago sinabi, anong sinabi mo? Kabanata 619. Sa gayon, sa palagay ko walang pinsala sa pagsasabi sa iyo ng totoo sa puntong ito. Kung sa bagay, mas mabuti para sa iyo na malaman kung anong klaseng tao talaga si Jilong dahil pinapangasawa mo siya sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sasabihin ko, si G. Crawford talaga ay masyadong pabaya. Bahagya siyang may mga gwardya na naghahatid sa kanya saan man siya magpunta. May kamalayan si Jilong dito kaya't isang araw lumapit siya sa akin, sinasabing mayroon siyang dapat talakayin. Sa oras na natapos ang kwento ni Harry, ang puso ni Gia ay mabilis na tumibok. Kaya inosente siya kung tutuusin. Ginawa mo ito, bakit mo siya kailangang iset up? Sigaw ni Gia, dugo ang mga mata. Nararanasan niya ang isang malaking pag-agos ng emosyon sa kanyang puso. Paano siya naging napakatanga? Kanina pa niya nakilala si Gerald. Paano siya magiging isang uri ng taong naging frame sa kanya ni Eunice? Sinubukan pa ring ipagtanggol ni Gerald ang kanyang sarili, sinasabing hindi siya ang gumawa ng kilos na iyon. Dapat ay sinubukan lamang niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa kanya sapagkat isinasaalang-alang niya itong isang mabuting kaibigan. Ano pa partikular din niyang napunta upang hanapin siya, ngunit ano ang ginawa niya? Hindi man niya binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang sarili. Ano pa tinawag pa nga siyang nakakainis na kalokohan. Dapat ay naramdaman niya ang labis na pagkabigo noon. Siya lamang ang kanyang kaibigan ngunit tumanggi siyang maniwala sa kanya. Tuldok-tuldok. Bakit niya siya pinataboy noon? Bakit siya tumanggi na ipaliwanag sa kanya ang kanyang sarili? Gerald, hindi kita naintindihan. Ako, humihingi ako ng paumanhin. Sabi ni Gia habang nagsisimulang tumulo ang luha sa pisngi. O sige, tama na. Wala akong pakialam sa hindi pagkakaintindihan mo sa kanya. Gusto ko lang pera ko na. Kapag nakuha ko na ang aking mga kamay dito, walang makakahanap sa akin. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaway sa kanya lahat ng gusto mo pagkatapos nito. Bilisin mo at bigyan mo ako ng numero ng kanyang telepono. Utos ni Harry. Wala sa akin. Kahit na ginawa ko, hindi kita bibigyan. Hindi kita hinahayaan na saktan mo siya. For fuck's sake, nakikinig ka pa ba? Hindi ko siya sasaktan. Sa halip, binibigyan ko siya ng pagkakataong mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Bigyan mo na lang ako ng damn number na. Huwag mo akong sisihin kung titigil ako sa pagiging maginoo. Naniniwala ka ba na aalagaan ko muna ang kaibigan mo kung balak mong antalahin ito? Sabi ni Harry habang hinubad ang sinturon. Teka, hindi. Sigaw ni Tammy sa takot. Gigi, parang wala talaga siyang ibang intensyon bukod sa pagkuha ng pera. Bakit hindi mo na lang siya bigyan ng number ni Gerald upang siya ay dumating na iligtas tayo? Sabi ni Tammy, halos maiyak. Haha, Tammy, kahit sabihin ko sa kanya na nasa panganib tayo, hindi darating si Gerald upang iligtas tayo. Tuldok-tuldok, napahamak ko ang puso niya sa pagkakataong ito. Hindi na tayo maaaring maging magkaibigan. Sagot ni Gia, namumula ang mga mata. Kahit na siya ay dumating, ito ay magiging dahil gusto niyang linisin ang kanyang pangalan ng malaking gulo na ito. O, para sa pag-ibig ng Diyos. Bigyan mo lang ako ng numero para kunin ko ang pera at umalis. Napakadali nito. Sinabi ni Harry, ang kanyang boses ay lalong lumalala sa minuto. I have his number. Maaari mo itong makuha. Sabi ni Tammy, sa wakas ay sumuko na. Ilang sandali pa kinuha ni Gerald ang kanyang telepono bago nagtanong, hello. Ano ang nangyayari, Tammy? Kay. Kumusta, G. Crawford? Ako ito, Harry. Kumusta ka, Harry? Nakalimutan mo na ba ako? Nagkita kami sandali sa tanghali sa hotel. Ikaw. Sigaw ni Gerald nang umupo agad siya sa kanyang kama. Tama iyan. Alam kong hinahanap mo ako sa buong Mayberry City para sa akin kaya matapos itong pag-isipan, umaasa akong handa kang makipag-ayos at makipag-deal sa akin. Gayon din kasama ko ngayon sina Miss Gia at Miss Tammy. Naiisip ko lang na nais mong malaman tungkol doon, sagot ni Harry. Naglakas loob ka ba na agawin si Gia? Ano ang motibo mo? Malamig na sagot ni Gerald. O sige, kaya narito ang bagay. Dahil si Miss Crawford ay tumingin sa akin ng labis dati, sabihin na lang natin na medyo makokonsensya ako na iniiwan ko lang ang mga bagay tulad nila. Bakit hindi natin ito gawin? Kita nyo, naitape ko ang buong pangyayari at handa akong ibigay ang lahat ng ebidensya hanggat handa kang magbigay sa akin ng isang kabuuan ng pera.
Kapag nakuha ko na ang pera, mapatunayan mo ang iyong sariling kawalang kasalanan. Tatanungin kita ulit, bakit mo kinidnap si Miss Gia? Ulit ni Gerald. Ay, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Tinitiyak ko sa iyo na siya ay ganap na mabuti. Gayunpaman, kakailanganin mong ibigay ang pera sa akin. Sa personal, hindi ako tatanggap ng anumang paglilipat sa bangko at hindi ka pinapayagan na magkaroon ng anumang mga tanod sa paligid. Alam ko kung gaano katindi sina Drake at Tyson. Habang nakikinig siya sa pag-uusap nila, marahang kinagat ni Gia ang ibabang labi. Mabuti. Pupunta ako ngayon, ngunit mas mabuti mong palayain mo sila agad pagkatapos. Sagot ni Gerald na walang pag-aatubili man. Kahit na si Gerald ay nakakaramdam pa rin ng bahagyang pagkadismaya kay Gia, alam niyang hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung si Gia ay magtatapos sa pagharap sa kasawian dahil sa kanyang kawalan ng aksyon. Kabanata 620. Habang totoo na naramdaman ni Gerald na hindi dapat siya pinagkatiwalaan ni Gia dahil tinulungan na niya ito ng sobra sa nakaraan, wala talaga siyang nararamdamang galit sa kanya. Sa katunayan, sa totoo lang ayaw niyang magdulot ng karagdagang pinsala sa kanya. Ang paraan ng pagtingin niya rito, dahil wala na siyang kinalaman sa kanya, hindi na niya kailangan maghirap dahil sa kanya. Iyon ang gusto kong marinig. Alam mo, ngayon ay medyo nasisiyahan ako sa pagse-set up mo ng ganyan. Tuldok-tuldok. Ano man, kasalukuyan akong nasa, matapos ay relay ni Harry ang kanyang kinalalagyan at ay talye ang ilan pang mga bagay, pareho silang nabitin. Si Gia ay may pamatak na luha sa pisngi niya. Siya, hindi niya ako kiniputan. Handa pa rin niyang ilagay sa peligro ang kanyang sarili dahil sa akin. Sabi ni Gia sa sarili nang maramdaman niyang natunaw ang kanyang puso. Bumalik kay Gerald, inabisuhan niya sina Drake at Tyson tungkol sa ilang mga bagay bago personal na magmaneho sa lokasyon na ibinigay sa kanya. Hindi nagtagal bago siya dumating na may dalang isang bag ng pera. Habang si Gerald ay papalabas sa kanyang sasakyan at nakatayo sa gitna ng ilang, pinagmamasdan na ni Harry ang bawat galaw niya sa isang pares ng binocular. Hey, nakikita kita, G. Crawford. Totoo sa iyong salita, hindi ka nagdala ng iba. Sa sandaling natitiyak niya na si Gerald ay tunay na nag-iisa, pinadalhan niya si Gerald ng isa pang lokasyon at iniutos sa kanya na agad na sumugod doon sa susunod. Damn it! Alam talaga ng lalaking ito kung paano mag-iskema. Walang magawa lamang si Gerald na sundin ang kanyang mga utos. Maya-maya, tuluyan na siyang humarap kay Harry. Si Harry mismo ang may malaswang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kasiyahan na makilala ka, G. Crawford. Sabi ni Harry habang yumuko siya ng bahagya sa harapan ni Gerald. Gupitan ang crop. Pakawalan agad sila. Gayon din, nasaan ang recording na ipinangako mo? Tanong ni Gerald habang itinapon ang bag ng pera kay Harry. Relax, narito ang lahat. Tiyak na mapapatunayan mo ang iyong pagiging inosente dito. Sagot ni Harry habang nakangiti. Matapos marinig iyon, lumakad si Gerald kina Gia at Tammy upang paluwagin ang mga lubid na ginamit ni Harry upang itali sila. Tinulungan din niya silang tanggalin ang tape na tumatakip sa kanilang mga bibig. Nauna nang inilakip sila ni Harry sa duo sa takot na ang dalawang batang babae ay magsisimulang sumisigaw sa anumang sandali. Gerald! Sigaw ni Gia sa sandaling napalaya siya sa kanyang pagpipigil. Dumaikit siya sa kanya at nagsimulang humikbi kaagad habang sinasabi, humihingi ako ng paumanhin. Sobrang ako, so sorry. Maniwala sana ako sa'yo. Nagkunwari pa nga ako na in love ako kay Eunice para lang magalit ka. Patawarin mo ako, ang dalawang braso ni Gerald ay nakataas mula sa siko. Pansamantalang hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon sa mga kilos ni Gia. Gayunpaman, mas alam niya na huwag ibalik ang yakap nito. Maya-maya, marahang tinulak siya ni Gerald na may banayad ng ngiti sa mukha bago sinabi, hanggat ligtas kayong dalawa, ayos lang. Sa ngayon, umalis na tayo sa lugar na ito. Teka, may isa pang kondisyon na nais kong idagdag, G. Crawford. Ano pa ang kailangan mo? Tanong ni Gerald, nakakunot ang noo sa mukha. Habang maaari akong makatakas ngayon, dapat ang pinakamatandang dalaga ang magtanong tungkol dito sa hinaharap, sa anumang pagkakataon ay hindi mo dapat ibunyag na ako ang nag-oorganisa ng lahat ng ito. Ang aking pagkakakilanlan ay dapat manatiling mahigpit na lihim. Habang ikaw ay mabait at mapagbigay, si Miss Crawford ay nagdadala ng isang ganap na kakaibang pagkatao. Kung sakaling malaman niya na nagawa ko ang lahat ng ito, tiyak na mapupunit ako ng walang mas mababa sa 1,000 talam. Nakikiusap ako sa iyo, G. Crawford. Tunay na wala akong ibang masamang balak kaya't inaasahan kong ilihim mo ang aking pagkakasangkot upang mailigtas ang aking buhay. Maaari mong idirekta siya sa long pamilya kung kailangan mo ng salarin. Pagkatapos ng lahat, ginagawa ko lang ang lahat ng ito dahil tinanggap nila ako. Sabi ni Harry habang tinatapos ang kanyang paliwanag gamit ang isang gulp.
Bahagyang tumango si Gerald bago inakay ang dalawang batang babae palabas ng inabando ng bahay. Mula sa isang bintana, ipinagpatuloy ni Harry ang pagpaniid sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga binocular. Malinaw na natatakot siya na palihim na magpadala si Gerald ng isang tao sa kanya. Pagkalabas ng ilang hakbang palabas ng bahay, mahinang ngumiti si Gerald bago sumigaw, kaliwat kanan ka lang nakatingin, Harry. Mami-miss mo ang mga pangunahing detalye kung limitado ka lang sa larangan ng pangitain na iyon. Ang fuck. Ano ang ibig mong sabihin doon, G. Crawford? Matapos marinig iyon, si Harry ay nagkaroon ng gat ng pakiramdam na ang isang bagay ay labis na mali. Ito rin ay sa sandaling iyon nang makarinig siya ng kaunting tunog ng tunog mula sa ibabaw ng bahay. Napatulala si Harry ng tuluyang lumingon upang tumingin sa kalangitan. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.